Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1901 hanggang 1910. Ang liwanag at anino ay kumikislap, at ang paghahati ng Jiugunge ay natapos. Ang kalaban sa harap ni Chenggu Daitin ay si Pluto Daoluo Halosa, walang duda, isa sa pinakamalakas na pag-iral sa siyam na kalaban. Sa tabi nito, sa pangalawang grade. Ito ay ang madilim na Gorfind at ang walang hanggang silangan na hangin. Pagkatapos noon, humarap ang Ghost Emperor, ngunit ang Espiritu Santo Daoluo Yali. Mula sa isang punto ng pananaw, sa isang one-to-one na sitwasyon, si Yali ay walang alinlangan na mas mahina kaysa sa Ghost Emperor. Bilang isang hilang Soul Master, mas angkop siyang tumayo sa likod ng kanyang mga kaibigan. Sina Yuan and Zhenchen, Yuan and Tiandang at ang kanyang anak ay nakaharap sa dalawang abyssal powerhouses, ngunit ang kanilang maliwanag na lakas ay ang mas mababang ranggo sa mga abyss na eroplano. Totoo rin ito para sa kalaban ni Qilin Daoluo Tangyo, na isa ring Abyss King level powerhouse. Ang tatlong extreme Daoluo na ito ay nasa ilalim ng nahahati na larangan ng digmaan, nakatumbas ng pagiging karera ng kabayo ng Tianji ni Emperor Ji. Iba ang sitwasyon sa tatlo pang laro. Ang Dark Bell na nakaharap dito ay ang katawan na si Daoluo Airong. Gayunpaman, si Emperor Ji mismo ay laban kay Lan Muzi, maliwanag na ang pinakamahina sa panig ng koalisyon. Ang taong nakaharap ni Wu Zhangkong ay isa ring abyssal powerhouse, ngunit mula sa aura, malinaw na isa siyang abyssal powerhouse sa antas ng emperador. Sa eksenang ito, nagpadala ang eroplano ng abyss ng dalawang dakilang hanay ng emperador, ang isa ay si GD, at ang isa ay ito. Sa proseso ng paghahati sa larangan ng digmaan, tulad ng sinabi ni Xu Xiaoyan, ito ay ganap na totoo. Bukod dito, hindi mawawala ang dibisyon hanggat hindi natatapos ang labanan. Kapag mayroon na lamang isang hininga ng buhay na natitira sa bawat grid, ang siyam na parisukat na grid ay maa-unlock. Sa paghusga mula sa kabuuang lakas, walang duda na ang labanang ito ay dapat ang pinakamataas na kamay ng koalisyon ng tao, ang 7 Ultimate Daoluo, kung gaano ito kalakas. Kung ito ay isang labanan ng grupo, ang banal na espiritu na si Daoluo Yali ang mamumuno dito. Sa labanan ng buhay at kamatayan, ang pinakahuling tagumpay ay walang alinlangan na ang koalisyon ng tao. At malamang na ang presyo na binayaran ay hindi masyadong malaki. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang dibisyong ito ng larangan ng digmaan, ang sitwasyon ay naging ganap na naiiba. Bagaman mayroong hindi bababa sa apat na koalisyon ng tao dito, sila ang may mataas na kamay. Ngunit ang sitwasyon sa iba pang limang laro ay mahirap sabihin. Hindi bababa sa pagkatapos hatiin ang larangan ng digmaan, kung nais mong manalo sa pangwakas na tagumpay, walang duda na ang koalisyon ng tao ay magbabayad ng mas malaking halaga. Sumimangot si Tang Wulan. Siguradong handa na ang kalaban. Ngunit ang usapin ay umabot na sa puntong ito, walang paraan upang pigilan ito. Umaasa lang ako na magiging malakas ang malakas sa panig na ito. Nakatuon ang kanyang mga mata sa grid sa pagitan ng Holy Spirit Daoluo at Ghost Emperor, na walang alinlangan na siya ang pinaka-nag-aalala. Hindi man mahina ang lakas ni Godmother, pero hindi siya magaling sa direct combat. At ang kinaharap niya ay ang pinakamalakas sa ilalim ng Holy Spirit Pope. Gaano kadaling manalo sa larong ito? Ang larangan ng digmaan ay nahati, at siyam na one-on-one na mga laban ay nabuo. Ang lahat ng mga powerhouse na lumahok sa digmaan ay masasabing nakaranas ng maraming labanan, at pagkatapos ng maikling pangangilabot, lahat sila ay naunawaan. Nang mapagtanto ni Yali na ang kalaban sa kanyang harapan ay ang Ghost Emperor, natigilan siya, ngunit mabilis siyang kumalma. Sa halip, walang dating salpok. Ang Ghost Emperor ay may masamang mukha, nakaupo sa kanyang malaking bungo, nakatingin sa ibaba kay Yali, at ninisyon, si Yunming ay patay na sa aking mga kamay. Ngayon, hayaan ang iyong asawa at asawang magsama-sama. Mahinahong tumingin sa kanya si Yali, dahan-daang itinaas ang tungkod sa kanyang kamay, at walang pakialam na sinabi, sa mundong ito, matagal na akong boring. Kung hindi dahil sa anak ko, sinundan ko si Kuya Ming. Kailanman ay hindi naging isang kaayla hilakbot na bagay sa akin ang kamatayan. Upang mahanap si Kuya Ming, kaligayahan lang ang nasa puso ko. Saglit na natigilan ng Ghost Emperor, hindi niya inaasahan na ganito ang isasagot ni Yali, na parabang medyo mahina ang tugon nito. Gayunpaman, sa kahinaan na ito, mayroon siyang isang nagbabala na premonition. Hindi ko alam kung bakit, sa puso niya, may namumuong takot na walang dahilan. Pagharap sa tila mahinang babae sa harapan niya, nagpanik talaga siya. Inaalala sina Yut Ian Daoluo at Fierce Wolf Daoluo na bukas palad na namatay noon, wala siyang duda na ang mga taong ito ay talagang hindi natatakot sa kamatayan. Hindi ko siya mabibigyan ng desperadong pagkakataon. Sa pag-iisip nito, itinaas ng Ghost Emperor ang kanyang kamay at sinampal ang bungo sa ilalim ng kanyang sarili. Biglang ibinuka ng bungo ang malaking bibig nito, at bumuhos ang berdeng apoy na parang ilog ng liwanag. Itinaas ni Yali ang tungkod sa kanyang kamay, at isang layer ng banal na liwanag ang bumalot sa kanya, pinuprotektahan ang kanyang sarili, at ang berdeng ilaw ay sumabog sa liwanag na kalasag, at ang liwanag na kalasag ay biglang naging mas maliwanag. Nakakasilaw ang nakakasilaw na liwanag.
Ngunit higit sa lahat, ang nakakasilaw na halo na iyon ay nagbibigay sa mga tao ng kakaibang texture. Matingkad na kumikinang ang katawan ni Yali, nakapikit ang mga mata, at may binulong siya sa kanyang bibig, hindi pinansin ang epekto ng berdeng apoy sa labas niya. Ang tungkod sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-apoy, naging isang kumpol ng nakasisilaw na kinang, isang malakas na apoy na tumaas, at ang nagniningas na apoy ay agad na bumuhos sa maskara. Ang tagapangalaga ng banal na liwanag, na napawi ng berdeng apoy, ay mabilis na naging matatag. Anong ginagawa niya? Bakit niya sinindihan ang sarili niyang sandata? Bahagi iyon ng 4-character battle armor ni Yali, at bahagi rin ng sarili niyang kakayahan sa espiritu. Ang ganitong uri ng pag-iilaw ay mapapawi lamang ang uhaw sa pamamagitan ng pag-inom ng lason, hanggang kailan ito mapipigilan. Ang emperador ng multo ay hindi nagpapahinga, mabangis niyang ibinuka ang kanyang bibig, at isang subaw ng ambon ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Kung ito ay isang normal na labanan, tiyak na hindi niya ito gagawin. Ang paggamit ng sarili niyang dugo para mag-udyok ng pag-atake ay makakasakit sa pinanggalingan. Ngunit ngayon gusto lang niyang gumawa ng isang mabilis na laban, hindi upang bigyan si Yali ng anumang pagkakataon na desperado. Dapat kong sabihin na ang Ghost Emperor ay karapat-dapat na maging isa sa pinakamakapangyarihang Evil Spirit Masters ngayon. Matapos may spray ang dumura na ito ng dugo, agad na nagbago ang kulay ng berdeng apoy, mula sa orihinal na dark green hanggang sa kakaibang pink-purple. Kitang-kita ko na mabilis nang umiti ang maskara sa katawan ni Yali, halos sa isang kisap mata lang, 1/3 ng liwanag ang nawala. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Yali ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumalikod siya at tumalikod sa Ghost Emperor, nakatingin sa malayo mula sa maskara, nakatingin sa direksyon ni Tang Wulan. Hindi na napigilan ni Tang Wulan ang kanyang sarili sa oras na ito, ngunit ang kanyang sariling hininga ay mahigpit na pinigilan ng demonyong emperador sa malayo. Sa sandaling siya ay bumaril, pagkatapos ay agad itong magiging isang malaking santukan. Inilibot ni Yali ang kanyang mga mata, at nang makita ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang kanyang buong katawan ay nanginig. Ang nakita niya ay ang ngiti sa mga mata ni Ninang. Ito ay isang ngiti ng ginhawa. Tulad ng sinabi mismo ni Yali, ang kamatayan ay hindi nakakatakot sa kanya. Isa lang itong pagkakataon para mahanap niya ang kanyang asawa. Simula nang mamatay si Yunming, namatay na ang kanyang kaluluwa. Nang tumingin lamang siya kay Tang Wulan, naramdaman niyang ayaw niyang sumuko sa kanyang mga mata. Labis na ayaw sumuko. Nanay. Hindi napigilan ni Tang Wulan na sumigaw. Marahang umiling si Yali, saka itinaas ang kamay at tinuro siya. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na ningning ang bumangon mula sa katawan ng banal na espiritu Daoluo. Ang nakakasilaw na banal na liwanag ay agad na nagpapaliwanag sa 9 square grid kung saan siya ay nasa isang malakas at maliwanag na kulay. Ang 4-character battle armor sa kanyang sarili at ang kanyang katawan ay agad na nag-alab, pinasabog ang pinakamalakas na apoy ng banal na liwanag, tumangay patungo sa Ghost Emperor. Sumigaw ang Ghost Emperor, "Baliw ka, ayaw mo bang pag-alab ang iyong kaluluwa?" Inisip niya kung ano ang gagawin ni Yali, at kung paano siya gagantay ng ligaw, ngunit hindi niya inaasahan na ang banal na espiritong Daoluo na ito ay magiging mapagpasyahan. Nang mag-apoy ang apoy, ganap na nasunog ang kanyang katawan, kaluluwa, at sandata sa labanan. Ang nakakatakot na apoy ng banal na liwanag na iyon ay naging pinakamadalisay na kapangyarihang nagpapadalisay sa mundo, na baliw na umaagos patungo sa Ghost Emperor. Ang Ghost Emperor ay lumubog at mabilis na lumubog sa bungo sa ilalim niya. Ang katawan ay naiilawan din ng apoy. Sa kasong ito, hindi na niya matitiis ang kalahati ng kanyang mga reserbasyon, at kung gagawin niya ang lahat ay makakaligtas siya. Malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, mula sa punto ng view ng paglilinang, si Yali ay isang malaking antas na mas mababa kaysa sa kanya pagkatapos ng lahat. Ang buong grid ay mabilis na nai-render sa isang mundo ng pink at puting apoy. Ang mga figure ng magkabilang panig ay ganap na nilamon. Ang dalawang apoy ay nag-aapoy sa isa't isa at nakasandal sa isa't isa. Ang lahat ng mga manunood sa labas ng larangan ng digmaan ay hindi napigilan ang labis na kaba. Lalo na dito sa Shrek Academy. Si Light at Dark Daoluo Longyeo ay pumanaw na, at si Yali ay masasabing nag-iisang matandang lalaki ni Shrek. Ito rin ay espiritual na kabuhayan nila. Walang mali sa Holy Spirit Daoluo. Hinawakan ni Guyana ang braso ni Tang Wulan, na parang gusto niyang ipasa ang kanyang lakas sa kanya, ngunit malinaw niyang nararamdaman na nanginginig ang katawan ni Tang Wulan, nanginginig ng husto. Ang puso ni Tang Wulan ay marahas na naninikip. Namatay ang kanyang adoptive mother sa kamay ng Dark Gorfind at iniligtas ng kanyang biological father. Masasabing isa si Yali sa kanyang pinakamalapit na tao sa kontinente ng Daoluo. Ngunit sa oras na ito ay nahaharap sila sa isang krisi sa buhay at kamatayan, ngunit wala silang magagawa. Ang dalawang kumpol ng apoy ay unti-unting nagpasya sa kinalabasan. Bagamat ang sagrado ay may malinaw na pagsupil sa kasamaan. Gayunpaman, si Yali ay mas mababa pa rin sa Ghost Emperor sa mga tuntunin ng kabuoang enerhiya. Ang pink na apoy ay unti-unting nakakuha ng mataas na kamay, at ang maliwanag na apoy ay unti-unting namatay. Habang lumalaki ang isa, unti-unting humihina ang apoy sa grade. Mabilis na lumubog ang puso ni Tang Wulan sa ilalim.
Siyempre naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito, at kahit na gusto niyang mag-shoot ngayon, huli na. Paano kaya ito? Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata sa sakit. Tapos na po mama. Kwek, kwek. Umalangaw-ngaw sa mga manunood ang nakakatusok na tawa ng Ghost Emperor, nabawasan ang apoy ng liwanag, at muli na siyang lumitaw sa hugis. Sa oras na ito, ang Ghost Emperor ay mukhang labis na napahiya. Ang kanyang mga damit ay nasunog sa lupa, at ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang buto na nagniningning na may berdeng ilaw. Upang linangin, naibigay na niya ang karamihan sa kanyang katawan. At ang bungo sa ilalim niya ay puno rin ng mga butas sa oras na ito. Ang kanyang sariling 4-character battle armor ay lalong naglaho, at halatang sinindihan at hiniram niya sa ilalim ng nakaraang malupit na banggaan. Gayunpaman, siya ang tunay na nagwagi pagkatapos ng lahat. Tuluyan nang nawala ang katawan ni Yali. Holy Spirit daw Luo, sa tingin mo ba ang pag-iilaw sa lahat, pati na ang kaluluwa, ay maaring masunog ako hanggang sa mamatay? Kahit na ikaw ay isang maladyos, wala kang ganitong pagkakataon. Pinaghalo ko ang aking mga buto sa sandata ng labanan, at sinanay ko ang set ng 4 na karakter na labanang ito. Si Kainai ay natatangi sa buong mundo. Ikaw na ang namatay. Kung tutusin, wala ka pang pagkakataon na makasama ang iyong asawa. Wala ka pang pagkakataon na makasama ang iyong asawa. Ikaw, maging ang iyong kaluluwa ay nasunog, at maaari kang maging sa akin sa ilalim ng apoy ng kamatayan, tumatangi sa sakit, kwek-kwek, kwek-kwek. Ang Ghost Emperor ay tila nagbulalas, tumawa ng histeryoso. At ang Shrek Academy at Tang Sect ay nahulog din sa matinding kalungkutan sa isang iglap. Malakas na inalog ni Tang Wulan ang kanyang balikat, at binitawan ang kamay ni Guyana. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam sa kahit ano. Gusto lang niyang ipaghiganti ang kanyang ina ngayon. Wulan, huwag kang impulsive, hindi pa tapos. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tabi, at sa sumunod na sandali, ang kanyang kabilang braso ay hinawakan ng isang malakas na kamay. Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tumingin na may mga pulang mata, ngunit nakita niya ang malalalim na mga mata ni Ruthless Daoluo Caudesi. Hindi pa tapos. Kasabay ng pag-uulit ng 4 na salitang ito sa kanyang isipan, biglang tumigil ang pagtawa ng Ghost Emperor, na parabang nakakita siya ng multo, paano ito posible? Ikaw, hindi ka patay. Mabilis na inikot ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumingin sa larangan ng digmaan. Sa grid pa lamang kung saan naglalaban ang Ghost Emperor at ang Holy Spirit Daoluo, isang puting liwanag ang biglang lumitaw sa kawalan, at ang puting liwanag ay nabalot ng turquoise na liwanag. Ang aquamarine ay hindi ang apoy ng kamatayan na puno ng hininga ng kamatayan ng Ghost Emperor, ngunit isang uri ng masiglang hininga. Sa susunod na saglit, isang figure ang nakalaya mula sa puting liwanag, at nagpakita ng maganda sa harap ng Ghost Emperor, hindi ba ang banal na espiritu na si Daoluo Yali? Kung ikukumpara sa nauna, ang kanyang katawan ay tila nag-iilusyon, hindi tulad ng isang pisikal na nilalang, ngunit ito ay unti-unting tumitibay. Ang kanyang sariling 4 na karakter na sandata sa labanan ay nawala. Ngunit ang kanyang katawan ay umiiral pa rin. Puno ng panunuya ang mukha ni Qiao. Ngumiti ka na naman. Malamig na sabi ni Yali. Ang Ghost Emperor ay tila nakakita talaga ng isang multo, at sinabing may pagkamangha, ikaw, paano ka hindi mamatay? Ang iyong kaluluwa ay nasunog na. Mahinahong sinabi ni Yali, I have on countless people in my life, so wala na ba akong kakayahan na buhayin ang sarili ko? Inaamin ko na sa one-to-one na sitwasyon, hindi talaga ako ang kalaban mo. Mingge failed to kill at the beginning. You, let alone me. Sayang naman na matalino ka at nakulong ka sa ganoong kaliit na pagkakataon. Dahil sa maliit na pagkakataon, I can kill at the same time. Ikaw walang takas. Habang nagsasalita, muling bumangon sa kanya ang nakasisilaw na apoy. Ang nakasisilaw na sagradong apoy ay sumabog, na may walang kapantay na lakas, at muling tumungo patungo sa Ghost Emperor. Ang hitsura ng eksenang ito ay agad na nabigla sa mga manunood. Sino ang mag-aakala na ang banal na espiritong Daoluo na ito ay mayroon pa rin gayong mga kakayahan? Ang Ghost Emperor ay sumigaw, at ang kanyang katawan ay puno ng berdeng ilaw. Mabilis na nilamon ng nakatagong bungo sa ilalim niya ang kanyang katawan, at ang apoy ng malaking canopy ay tumaas upang labanan ang epekto ng banal na liwanag. Gayunpaman, makikita mula sa labas na ang apoy ng banal na espiritu na si Daoluo Yali at ang paglaban ng Ghost Emperor ay hamina ng husto. Pagkatapos ng lahat, wala na silang battle armor na masusunog, ito ang kanilang pinaka-esensyal na kapangyarihan. Sa maliit na grid na iyon, dalawang uri ng apoy ang galit na nakaapekto sa isa't isa. Ito ay isang paraan ng pakikipaglaban para sa buhay. Walang kakayahang magsalita, at ginagamit nito ang pinakanatural na enerhiya ng sarili. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Emperor ay kailangan pa ring maging mas malakas, isang quasi-god level cultivation base, maliban kung ang sagradong enerhiya ng Holy Spirit Daoluo ay natural na magkaroon ng isang tiyak na pagpigil sa kanya, si Yali ay talagang walang pagkakataon kapag nakaharap sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay isang maladyos at ang isa ay isang demigod. Medyo malaki pa rin ang agwat sa pagitan nito. Ang banal na liwanag ay unti-unting umatras, at ang berdeng apoy ay hamina din ng husto.
Nang muling lumitaw ang malaking bungo sa mga mata ng lahat, halos kalahati nito ay tuluyang gumuho. Ang Ghost Emperor ay muling lumitaw sa ibabaw ng bungo, at ang kanyang sariling katawan ay labis na nabasag. Ang ningning sa orihinal na mga buto ay naging lubhang malabo. Sa orihinal, sa kanyang opinyon, si Jiu Gongge ang kanyang pagkakataon na patayin ang Holy Spirit Dao Luo. Dahil sa pagkakaiba ng cultivation base sa pagitan ng dalawang panig, maaari niyang patayin si Yali nang hindi nagbabayad ng labis. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Jiu Gongge na ito ang naging hola niya. Sa kulungang ito, hindi maiiwasan ang nagniningas na apoy ng buhay ni Yali, kakayanin lamang niya ito ng direkta, at walang lugar para makaiwas. Masasabing binaril nito ang sarili sa paa. Natapos na ba? Ang Ghost Emperor ay ibinaba ang kanyang ulo, na may napakakaunting apoy sa kanyang mga mata, tinitingnan ang kanyang sirang katawan, nasaktan siya sa kanyang pinagmulan, at maging ang kanyang kaluluwa ay natroma sa isang tiyak na lawak. Hindi niya alam kung ilang taon bago gumaling, at ang Diyos na inaasam niya sa kanyang puso ay tuluyang naputol sa ilalim ng pag-alab ng sagradong apoy. Bagamat umasa siya sa iba't ibang paraan upang mabawi ang mga problemang idinulot niya sa panahon ng kanyang paglilinang, ang kanyang katawan ay patuloy na nasisire sa ilalim ng impluwensya ng masamang espiritu. Hindi madaling mapanatili ito. Ako ay ganap na natroma sa pagkakataong ito, at halos imposibleng ayusin ito. Ang puot sa kanyang puso ay biglang naging napakalaki. Gayunpaman, nang napakalakas ng kanyang sama ng loob, biglang may puting liwanag na muling samilaw sa kanyang harapan. Huwag mong isipin na nanalo ka. Muling tumunog ang boses ni Yali. Nang lumitaw muli ang kanyang katawan sa harap ng Ghost Emperor, ang apoy sa mga mag-aaral ng Ghost Emperor ay nagpakita na ng kawalan ng pag-asa. Paano kaya? Paano kaya ito? Maaari ba talaga siyang mabuhay muli? Malamig na ngumiti si Yali, puno ng panunuya ang mga mata nang tumingin siya sa Ghost Emperor. Sabi ko, ipaghihiganti natin ngayon ang kapatid na Ming. Ghost Emperor, mamatay ka na. Muling bumangon ang naglalagablab na puting apoy. At sa pagkakataong ito, hamina muli ang puting apoy. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ghost Emperor ay hamina din ng higit sa kalahati sa nakaraang dalawang proseso. Sa gulat na tingin ng lahat ng nanunood ng laro, ang katawan ni Ghost Emperor ay muling natabunan ng puting liwanag. Kumalat sa buong audience ang hiyawan ng hiyawan. Ang pagsunog ng isang Holy Spirit Dao Luo sa sarili ay hindi sapat upang maging sanhi ng pagbagsak ng Mala-Diyos, ngunit paano kung ito ay tatlong Holy Spirit Dao Luo? Gaano man kalakas ang Ghost Emperor, walang pagkakataong umiwas sa maliit na lugar na ito. Ang pagsunog ng buhay ng tatlong Mala-Diyos, kasama ang makapangyarihang banal na kapangyarihang pandalisay, ay ginagawa siyang ganap na hindi maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ganap na bumagsak. Sa pagkakataong ito, napakaikli ng panahon ng pagkasunog. Tila ilang segundo lamang ang lumipas, ang puting apoy ay naglaho, ngunit ang emperador ng multo ay hindi nag-iwan ng buto. Maging ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nawasak sa puting apoy. Nilinis. Ang grid na kanilang kinaroroonan ay nabasag, at isang maliit na berdeng ilaw ang biglang lumipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay nang hindi namamalayan, at ang berdeng ilaw ay nasa kanyang palad na. Pagkatapos, isang pamilyar na hininga ang bumungad sa kanyang mukha. Hindi niya maaaring maging mas pamilyar sa berdeng kulay, ito ay ang mga dahon ng subtree ng buhay. Nanay, tawag ni Tang Wulan sa nanginginig na boses. Stupid boy, huwag kang malungkot. Ilagay mo sa sky gun ang dahon kung saan nakapin ang kaluluwa ko. Sa wakas ay makakasama na rin kami ng kapatid kong si Ming. Naipaghiganti ko na siya, at kontento na ako. The rest, ibigay mo na lang. Oo, namatay si Yali sa labanan pagkatapos ng lahat, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi nasunog tulad ng inaakala ng Ghost Emperor. Matagal nang dinala ni Yali ang mga dahon ng subtree ng buhay sa kanyang katawan upang protektahan ang kanyang tunay na espiritu mula sa pagiging immortal. Ito ang dahilan kung bakit siya muling nabuhay ng 2 beses. Talagang naipit niya ang kanyang kaluluwa sa mga dahon ng subtree ng buhay, ngunit ito ay napakahusay na nakatago na hindi ito natagpuan ng Ghost Emperor. Gayunpaman, ang enerhiya ng buhay ng isang tao ay limitado. Nang makumplito niya ang pagsunog ng kanyang katawan at battle armor sa unang pagkakataon, ito ay hindi na maibabalik. Maging ang kasunod na muling pagkabuhay ay pansamantalang muling itatag ang katawan upang muling umatake. Kung ang Ghost Emperor ay masunog hanggang mamatay sa unang pagkakataon, ang katawan ng Holy Spirit Dulos Reunion ay hindi magtatagal at ito ay babagsak. Nagtagumpay siya sa huli, tinatalo ang malakas kasama ang mahina, umaasa sa mga limitasyon ng Jiu Gongge. Sa pilitang sinunog ang Ghost Emperor hanggang mamatay, at nagtagumpay sa paghihiganti kay Qing Tian Dao Luo Yunming. Ito ay palaging isang malaking hiling sa kanyang puso, at ito sa wakas ay natupad. Nagtuturo ang Espiritu Santo, Emperador ng Multo, na kasangla. Shrek Academy, Holy Spirit Dao Luo Yali, mahulog. Muling bumagsak ang 2 Mala-Diyos. Napakalupit ng labanang ito. Bahagyang nanginginig ang katawan ni Tang Wulan, at ang kanyang mga labi ay mahigpit, na pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak. Bilang pinuno ng puwersa ng koalisyon sa panahong ito, alam niyang kailangan niyang maging malakas. Magkakaroon ng mga casualty sa labanang ito.
Ang lakas ng kalaban ay itinakda na ang lahat ng ito, ngunit ang pag-alam ay isang bagay, ang pagtanggap dito ay iba. Higit pa rito, ang mga namatay ay ang mga pinakamalapit sa kanila. Si Yutian Daoluo ay namatay sa labanan, ang mabangis na lobo na si Daoluo ay namatay sa labanan, ang Holy Spirit Daoluo ay namatay din sa labanan sa panahong ito. Nahulog ang tatlong Ultimate Daoluo. Tulad ng pagbagsak ni Yali, ang iba pang 8 laban ay puspusan na. Kasabay ng pagbagsak ng Jiugongge ni Yali, ang isa pang Jiugongge ay sumabog din, at isang gintong pulang figure ang sumugod na may maapoy na sigla at kasamaan, na parang isang Diyos na bumababa. Ito ay ang katawan Daoluo Airung. Ang kanyang kalaban ay ang Dark Bell, at ang kanyang kakayahang lumabas ay natural na nangangahulugan na ang Dark Bell ay ganap na bumagsak. Ang Dark Bell ay isa lamang Super Daoluo level cultivation base, nakaharap sa isang katawan na si Daoluo na may gininto ang katawan, wala siyang pagkakataon sa buong proseso. Bagamat hinati ni Jiugongge ang larangan ng digmaan, ginawa rin ito ang mga pagkakataon ng bawat super powerhouse na kumikislap sa paligid at gumagalaw ng mas kaunti. Hayaang matapos ang labanan ng mas mabilis. Walang pakialam si Airung sa kanyang pag-atake, ganap na mahirap dalhin ang kanyang pag-atake, ang nagniningas na enerhiya at dugo, at ang malakas na lakas ng pag-atake ng pangunahing katawan na si Daoluo ay lumabas din sa madilim na kampana. Ang isa sa 4 na maitim na hari na nanakot kay Tangwulan, sa wakas ay binugbog ni Airung at tuluyang nahulog. Nakakalungkot lang na kahit tapos na ang laban niya ay hindi na nakakatulong si Airung sa iba dahil sa Jiugongge kaya nagmamadali na lang siya sa labas. Boom, boom. May dalawa pang pagsabog. Sina Yuan and Zhenchen at Yuan and Tiandang ay nagmamadaling lumabas ng Jiugongge. Ang kanilang mga kalaban ay pawang mga mahihinang hari sa kailaliman. Gamit ang malakas na kapangyarihan sa pag-atake ng Titan Fist at ang 4-character battle armor, nanalo sila ng walang pinsala at napatay ang kalaban. Ang gininto ang dragon na si Bat ni Tangwulan ay matagal nang nandoon, at ito ay tumawid sa kalangitan, nilamon ang kanilang abyssal energy. Ang dalawang bangin ay gumuho. 4 sa 9 na laban ang napuntahan. Masasabing ang koalisyon ng tao ay nakamit ng isang ganap na kalamangan dito. Kung hindi dahil sa pagbagsak ng Holy Spirit Daoluo, ito ay isang kasiyasyang bagay. Gayunpaman, ang pagkamatay ng matandang henerasyong ito ng Extreme Daoluo sa Shrek Academy, na kilala bilang pinakamabait na tao, ay nagbibigay pa rin ng anino sa puso ng lahat. Ang iba pang 5 labanan ay napakabangis pa rin. At ang atensyon ng lahat ay nakatuon din sa labanan sa pagitan ni GD at Lanmuzi. Ang iba pang 5 laro ay ang Eternal Dieting vs. Underworld Emperor at Underworld Daoluo Hallosa. Madilim na Gorfind laban sa walang hanggang silangan na hangin. Kilin Daoluo Tanggayo laban sa isang hari sa kailaliman. Mayroong Wu Changkung vs. Abyss Emperor level powerhouse at Lanmuzi vs. GD. Ang Chenggu Dieting at ang Emperor Underworld ay hindi mapaghihiwalay sa panahong ito. Ang Dark Gorfind at Chenggu Dongfeng ay itinuturing din na magkaribal. Bagamat nawala ng braso si Chenggu Dongfeng, pagkatapos ng lahat, ito ang naging Ultimate Daoluo kanina. Ang Dark Gorfind ay dati ng kasama ni Passionate Daoluo. Pagkatapos ng isang away, ito ay pinigilan. Sa oras na ito, ang dalawang panig ay itinuturing ding balanse. Nakuha na nitong Yu ang isang malinaw na kalamangan, at ito ay isang bagay ng oras bago siya manalo. Hindi pa rin masabi ni Wu Changkung at ng Emperor level powerhouse ang kinalabasan. Ang hindi lang maganda ay ang pakikipaglaban ni Lanmuzi kay GD. Ang Jiugongge ay katumbas ng domain ni Emperor Ji, at walang mas pamilyar sa kanya. Sa makatuwid, nang makumplito ang Jiugongge, ang pagpapares ng dalawang panig ay halos natapos sa ilalim ng kanyang kontrol. Bagamat hindi niya makontrol ang buong proseso ng pagtutugma ng 100%. Pero at least para sa sarili niyang laro, makokontrol pa rin niya ito ng buo, at natural na pinipili niya ang pinakamahina sa mga kalaban. Si Lanmuzi ay palaging isang malaking kapatid sa panloob na patio sa Shrek Academy, na may malalim na background. Bago pumasok si Tangwulan sa Shrek Academy, isa na siya sa mga tagapagmana ng Pavilion Master ni Lord Sigod. Mayroon silang uri ng pambihirang tagumpay na mabilis na pagpapabuti, ngunit ang kanilang lakas ay patuloy na tumataas. Masasabing kilala ito sa loob ng looban. Ginagawa ko ang sarili kong pagsisikap para sa panloob na patio. Ang kanyang Yangmo kutsilyo ay makapangyarihan. Minsan sinubukang bigon ang mga dumaan sa Spirit Pagoda. Gayunpaman, ang kalaban na kanyang kinaharap sa oras na ito ay talagang napakalakas. Si GD, ika-5 ranggo sa mga nangungunang 10 emperador level powerhouses sa kailaliman. Kahit sa itaas ng kalaliman ng demonyong Topay. Sa pakikipaglaban lamang sa kapangyarihan, hindi siya itinuturing na malakas sa 10 emperador, ngunit ang kanyang kontrol ang pinakamalakas. Huwag kalimutan, ito ay nagre-ranggo sa ika-5 sa sarili nitong. Sa kawalan ng anumang tribo. Ang Emperor Ling at Emperor Ji ay ang kanang kamay ng Abyss Saint Monarch. Napatay ang Spirit Emperor, at si G Emperor ay masasabing kahalili ng commander sa bahaging ito ng bangin. Sa Abyss Plane, ang mga nakipag-ugnayan at nakipag-isa sa Holy Spirit Cult ay sa katunayan ay sina Lingdi at GD, at maging ang tatlong mapagpasyang labanan sa pagkakataong ito ay iminungkahi ng GD.
Siyempre, nagmungkahi siya sa pangalan ng Sage of the Abyss. Hindi lang ito alam ng mga tao. Sa oras na ito, nakaharap kay Lan Muzi, si GD ay tila hindi nababalisa, siya ay mukhang napakalmado. Habang nakikipag-away si Lan Muzi sa kanya, halatang pinigilan siya. Ang ulo ng butiki ni GD ay ipinakita sa isang kakaibang madilim na asol sa oras na ito, na may malabong halo na umaagos dito. Sa tuwing sumasabog ang Jiugunggay, lumilitaw ang ilang makukulay na kaliskis sa kanyang mukha. Kakaiba talaga ang estilo ng pakikipaglaban niya. Sa siyam na parisukat na grid na ito, na halos 100 metro kwadrado lamang, siya ay patuloy na kumikislap at gumagalaw, at nagbabago ang kanyang katawan. Sa tuwing mapuputol ang Yang Mu Knife sa kamay ni Lan Muzi, ang katawan ni Emperor Ji ay kumikislap ng ilaw, umiiwas sa harapan. Pagkatapos ay malinaw na naramdaman ni Lan Muzi na ang kapangyarihan ng kaluluwa na natanggal niya ay mabilis na natupok at patuloy na nabubulok. Patuloy siyang umaatake, ngunit patuloy na nanghihina. At ang GD na iyon ay patuloy na nagbabago ng kanyang anyo, at siya ay tila hindi nababalisa. Ang ikinagulat ni Lan Muzi ay nasa siyam na parisukat na grid na ito, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tila naubos ngunit hindi na makabawi. Sa kanyang antas, umaasa sa core ng kaluluwa sa kanyang katawan, maaari pa siyang makabuo ng enerhiya upang mabawi ang bahagi nito, at pagkatapos ay lagyang muli ang kanyang sarili ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ngunit sa loob ng Jiugunggay, tila apektado ito ng isang espesyal na batas, at lahat ng ito ay nagiging hindi na mababawi. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang dosenang magkakasunod na pag-atake, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay hamina ng husto, at hindi mapigilan ni Lan Muzi na tumigil. Kung patuloy siyang kumonsumo ng ganito, hindi na niya kailangan ang kabilang partido para gawin ito, at baka hindi na niya ito masuportahan. Ito ang unang pagkakataon na nahaharap siya sa ganitong kakaibang sitwasyon. Bukod dito, sa 9 square grid na ito, nalaman niya na kahit ang kanyang sariling battle armor field ay hindi mahikayat na gamitin ito. Masyadong malaki ang mga paghihigpit. Nang makita siyang huminto, ngumiti si GD, ayaw mo bang gawin ito? Sa tingin mo ba ito lang ang kailangan mo? Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, gumawa ng isang void move, at biglang, isang one void ang lumitaw sa kanyang hawak. At sa oras na ito rin ang sandali kung kailan katatapos lang ng labanan ng Holy Spirit daw loyally sa Ghost Emperor, at ilang makukulay na kaliskis ang naibalik sa mukha ni Emperor Ji. Ang mga makukulay na kaliskis na ito ay lumipad sa tungkod sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang makulay na halo. Itinuro ng mga tauhan ni GD ang direksyon ni Lan Muzi. Bigla na lang naramdaman ni Lan Muzi ang isang malakas na puwersa na paparating, at ang sariling katawan ay biglang tumalbog palabas. Ang puwersang ito ay halos sumasakop sa pangunahing lugar sa grid, na ginagawa siyang hindi maiiwasan. Bukod dito, ang kapangyarihan ay napakalaki, at nagbibigay pa sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam, na malinaw na katulad ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang Lan Muzi Yang Mo na kutsilyo ay itinaas, at ang Yang Guan Sandi ay pinutol. Gumalaw si Emperor Ji sa kawalan at nagpakita sa kabilang sulok. Kasabay nito, ang mga tauhan sa kanyang kamay ay kumikinang ng maliwanag, at naramdaman na lamang ni Lan Muzi na ang kanyang katawan ay biglang naging stagnant. Parang nahulog sa kumunoy. Ito ay naiiba sa pangkalahatang kakayahang kontrolin ang espiritu. Nararamdaman na lang niya na sinipsip ang kanyang katawan, at ang pagsipsip ay nanggagaling sa lahat ng direksyon, at kasabay nito ang paghila sa kanya, na gusto niyang kumawala ng hindi alam kung paano magpumiglas. Parang nakatali ang mga kamay at paa. Ang Yang Mu Knife ay sumabog sa liwanag, pinutol ang mga berdeng sinag, sinusubukang pahiniin ang paghihigpit na ito. Gayunpaman, dahil sa kontrol na ito, hindi siya makagalaw. Ang GD sa kabilang panig ay lumulutang din doon na hindi gumagalaw. Walang silbi, huwag kang magpumiglas. Ang aking kontrol ay ganap na itinatag. Maliban kung ikaw ay mapanirang puri, kung hindi, imposibleng makalaya. Siyempre, masasabi ko rin sa iyo na sa proseso ng pagkontrol sa iyo, hindi ako makakawala. Ngunit, ito ay nasa aking siyam na parisukat na takbuhan. Ang iyong kapangyarihan ay patuloy na lalamunan, ngunit ang nilamon na kapangyarihan, ikaw ay hindi ako nagmamadali, ang kalooban ay makokontrol sa akin. Maging bahagi ko. Ang tinig ni Emperor Ji ay tumugon sa tainga ni Lan Muzi na may panunuya. Kung magbabago ka sa isang naiinip na mood, natatakot ako na may mga problema sa iyong kaisipan sa oras na ito. Si Lan Muzi ay mayroon ng napakatahimik na karakter, ngunit ang hindi pangkaraniwang hindi komportable na pakikipaglaban kay GD ay nagpasakit pa rin sa kanya. Maaari lamang niyang subukan na patatagin ang kanyang isip hanggat maaari. Ang banal na espiritong si Dao Luo ay namatay sa labanan, nakita rin niya ito sa kanyang mga mata, at sa kanyang puso, walang pagpapasya. Gayunpaman, kahit na gusto mong magtrabaho ng husto, kailangan mong magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho ng husto. At halatang hindi siya bibigyan ng kalaban na nasa harapan niya ng ganoong pagkakataon. Medyo natarante si Lan Muzi na, ayon sa kasalukuyang sitwasyon, sa ikalawang larong ito, malaki pa rin ang posibilidad na manalo ang koalisyon ng tao.
Kahit na natalo ni GD ang kanyang sarili, wala silang masyadong mataas na kamay sa iba pang mga laban ng Jiugunggay. Pagkatapos ng lahat, ang Ghost Emperor ay namatay na sa labanan. At mayroong maraming limit daw sa kanyang panig. Gayunpaman, mula sa mga salita ni GD, hindi niya marinig ang kasabikan ng kabilang partido. Para bang napakaraming mga hari sa kailaliman ang namatay, wala namang problema. Bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido sa Abyssal Plane, mula sa puntong ito, malinaw na sinasakop niya ang isang nangingibabaw na posisyon sa taya na ito, kahit na higit sa Ming Emperor at Ghost Emperor. Nangangahulugan ito na ang kanyang ranggo sa Abyss Plane ay dapat na napakataas. Napakakalmado ng gayong Abyssal Powerhouse kapag nakikipaglaban. Halatang may sabuatan dito. Ikaw ay tiyak na mabibigo. Kahit napatayin mo ako, hindi mo mababago ang sitwasyong ito. Biglang tumigil sa pagpupumigla si Lan Muzi at mahinang nagsalita. Hinihila ng nakapaligid na pagsipsap ang kanyang katawan, ngunit pinapanatili lang niyang matatag ang kanyang sarili. Si GD ay tila napakadaldal, ikiling ang kanyang ulo at tumingin sa kanya at sinabi, sa tingin mo ba ay hindi ako nagmamadali? Kaya gusto mo akong subukan para sa anumang pagsasabuatan. Nagulat si Lan Muzi, biglang nagbago ang kanyang tingin nang makita si Emperor Ji. Ngumisi si GD at tila nakangiti, ngunit ang kanyang pangit na ulo ng butiki ay magpaparamdam lamang sa mga tao kahit anong ekspresyon ang gawin niya. Walang kwenta. Una sa lahat, hindi maililipat ang boses mo. Ang Jiugunggay na kinaroroonan ko ay ang array ay, nakatumbas ng domain ko. Kung hindi ko hinayaang matransmit ang boses mo, hindi mo ito maililipat. Nakatadhana kang gawin ito. Patay, kaya kahit alam mo na ang alam mo ngayon, ang mga kasama mo ay hindi malalaman kung ano ang gusto mong gawin mula sa iyo. Kaya lang, maghintay para sa kamatayan mula sa iyo. Huwag mong sayangin ang effort mo. Bahagyang sinabi ni Lan Muzi, kung gayon, bakit hindi mo ako patayin ngayon? Nararamdaman ko na dapat mayroon kang ganitong kakayahan. GD said, you have a keen sense. Oo, hindi mahirap na patayin ka. Buti na lang ang pagpatay sa iyo ngayon ay kakainin ng marami sa sarili ko. At hindi ko ito kayang ubusin ngayon. Mayroon akong mas importanteng bagay. Kaya hindi tayo nagmamadali. Pagkatapos ng iba pa nilang mga laro, hahayaan kitang mamatay. You behave better, and I will deliberately make a scene where you and I will die together. Kumislap ang mga mata ni Lan Muzi, mamamatay akong magkasama. May paraan ka ba para makaalis? Sinabi ni GD, oo nga. Hahayaan ko pa nga ang iyong tao na lunukan ang kaunting abyssal na enerhiya, at maging ang pagbagsak ng aking eroplano sa kailaliman ay matutularan. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sila hahayaang makahanap ng anumang mga pahiwatig. Kahanga-hanga si Lan Muzi, ano ang mahalagang bagay? Dahil hindi ko ito maipapasa, maaari mo ring sabihin ito. Hayaan mo akong maging multo. Nagkibit balikat si GD, wala itong dapat sabihin sa iyo. Pero kahit sabihin ko, hindi mo yata maiintindihan. Malamig na sinabi ni Lan Muzi, kung hindi mo sasabihin sa akin, paano mo malalaman na hindi ko naiintindihan? Ngumiti si GD, isa lang itong eksena, at ganito ang pastahan. Naiintindihan mo ba? Isang eksena. Napatingin sa kanya si Lan Muzi nang may pagtataka, gamitin ang buhay ng napakarami sa inyo sa kailaliman, o kahit na kumilos sa kapinsalaan ng pagbagsak ng kailaliman. Sinabi ni GD, oo. Kung hindi, paano ka mamamatay ng napakaraming tao? At, kung hindi ka kikilos ng ganito, paano mo ito paniniwalaan at ng banal na espiritu? Ito ay isang dula lamang. Lahat ng kamatayan ay walang iba kundi kamatayan. Iyan ang prologue. Unti-unting bumangon ang malalim na lamig sa puso ni Lan Muzi. Ito ba ay isang eksena? At ito ay hindi lamang kumikilos para sa kanila, ito ay tinuturuan pa ng banal na espiritu. Isang eksena sa Abyss Plane, ano ang gagawin nila? Kahit na napakaraming makapangyarihang tao sa kailaliman ay pinananatili sa dilim. Huwag mag-atubiling magsakripisyo. Biglang may kumislap na liwanag sa isipan ni Lan Muzi, at halos masabi niya, may kinalaman ito sa Sage of the Abyss. Si GD ay gumawa ng kwek-kwek sa kanyang bibig, napakatalino mo. Siyempre ito ang laro ng pantas. Bagamat wala ang pantas, lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng pantas. Mula sa pagkatuklas ng iyong mundo hanggang sa kasalukuyan, ito ay lumampas sa loob ng 6,000 taon. Para sa pananalakay na ito, naghanda tayo ng napakaraming oras. Ang banal na espiritu ay gustong gamitin tayo, bakit ang tunay na plano? Ang eroplano ay nakakaintindi. Nakakatawa na ang Demon Sovereign ay naisip na siya ay isang antas ng Diyos at naiintindihan ng lahat. Nagulat si Lan Muzi, kung gayon, ano ang iyong pagganap sa eksenang ito? Namilog ang mga mata ni GD, sapat na ang alam mo. Bagamat tiyak na mamamatay ka. Gayunpaman, hindi kita bibigyan ng pagkakataong magpadala ng balita sa labas ng mundo sa ibang mga paraan. Kaya, ang malalaman mo lang ay ito. Tingnan mo, mas lalo silang namamatay. Mamatay lahat. Hindi ba ito mahusay? Ang kanyang mga salita ay hindi maipaliwanag, ngunit malinaw na nararamdaman ni Lan Muzi na ang bawat pangungusap ni Emperor Ji ay naglalaman ng malalim na kahulugan. Ngunit, ano ang pangunahing kahulugan nito?
Ang biglaang paghinto sa kanilang tagiliran ay naging kakaiba ang lahat na nanunood sa labanan. Nakita lang nila na tila nag-uusap sina Lan Muzi at GD, ngunit wala silang naririnig na anumang tunog. Biglang nahirapan si Lan Muzi, at naputol muli ang kutsilyong Yang Mo sa kanyang kamay. At sa pagkakataong ito nang putulin niya ang Yang Mo knife, ang talim ay biglang naging esmeralda berde, at ang malakas na aura ng buhay ay sumambulat kaagad, na nag-uugnay sa hindi mabilang na mga ilaw at anino sa hangin. Bagamat hindi siya mawalan ng kontrol, pinutol niya ang ilaw patungo sa kalaban. Ang figure ni GD ay kumikislap, patuloy na nagbabago ang kanyang figure sa grid. Malakas ang pinongliwanag ng kutsilyo, ngunit hindi siya nito matamaan. Para siyang isda na lumalangoy, dumadaos-dos dito nang hindi umaalis sa kanyang mga kamay. Gaano man kahirap magtrabaho si Lan Muzi, hindi niya ito kayang salakayin. Ang pag-atake ni Lan Muzi ay biglang huminto, biglang tumalikod, at iminuwestre patungo sa koalisyon ng tao sa pamamagitan ng grid. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang kanyang mga paggalaw, ang tauhan sa kamay ni GD ay itinaas, at isang parang puyo ng tubig na enerhiya ang sumabog muli, muling nagpatalbog sa kanya, at ang kilos ay natural na naputol. Tumayo si Tang Yinmeng sa kampo sa Shrek Academy. Nang makita niyang nakulong si Lan Muzi, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Siyempre nakikita niya ang kinakaharap ng asawa. Sa oras na ito, siya ay nakatitig sa sitwasyon sa grid na may nakakapasong mga mata, ang kanyang mga mata ay basa-basa. Bahagyang nanginginig ang katawan. Ngunit hindi siya umimik, ni hindi niya gustong magmadaling lumabas. Nasa tabi niya si Bishay Zingyiren, nakahawak sa magkabilang balikat niya, sinusubukang bigyan siya ng lakas, ngunit nanatiling hindi gumagalaw si Tang Yinmeng, nakatitig lang sa grid kung saan naroon si Lan Muzi. Ang tumalbog na Lan Muzi ay muling humawak ng Yang Mo knife, at ang malalakas na paraan ng pag-atake tulad ng Yang Guan Sandi at Yang 960 ay patuloy na naputol. Subukang makipagpunyagi sa kontrol ni GD. Itulak ang kalaban pabalik, at pagkatapos ay gumawa ng isang kilos sa labas. Sa oras na ito, talbogan siya ng vortex energy na pinalapot ni Emperor G. Kahit isang kumpletong kilos ay hindi makumplito. Nakikita ng lahat na ang eksenang ito ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Emperor G, at si Lan Muzi ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Kaya lang hindi rin maintindihan ng lahat kung bakit hindi niya natalo si Lan Muzi. Sa oras na ito, ang iba pang mga labanan ay umabot din sa isang lagnat. Hinarap ni Chenggu Daitang ang Emperor Underworld, at ang lakas ng dalawang panig ay pantay-pantay. Kung ang Emperor Hades ay may bahagyang mas magandang pagkakataon, ang pagkabasag ng Hades Sword ay magkakaroon pa rin ng malaking epekto sa kanya. Nakaharap sa patpat na panlong na dumaan sa mga kapanahunan. Puspusan ang laban ng dalawang panig. Sa oras na ito, malapit ng matalo. Ang mga pag-atake ni Chenggu Daitang ay ganap na ignorante sa kanyang sarili, at isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa bawat suntok, ganap na ipinapakita ang labanan ng dragon at ang stick. Halos mabaliw ang bawat pag-atake. Bagamat nag-iwan ng maraming sugat sa katawan ng espada ni Hades ni Emperor Hades. Ngunit si Pluto Daoluo Halosa ay nabunutan din niya ng 3 stick, at ang battle armor sa kanyang katawan ay nabasag ng husto. Ang hininga ng magkabilang panig ay patuloy na humihina. Si Jiu Gongge ay nakatadhana na magkaroon lamang ng isang tao upang mabuhay, at si Har-Osha ay desperado na sa oras na ito. Ang espada ni Hades ay patuloy na nagpatalbog ng isang sinag ng liwanag na puno ng kamatayan, at ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay napakatindi. Si Jiu Gongge ay patuloy na nanginginig. Ang labanan sa pagitan ni Chenggu Dongfeng at ng Dark Gorfind ay nasa isang pagkapatas din. Sa simula, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Dongfeng ay mas mababa kaysa sa walang hanggang paghinto. Kung ikukumpara sa kanyang ama, mas pinahalagahan niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa siyam na parisukat na grid na ito, maaari lamang magkaroon ng isang tao na buhay, na ganap na pumukaw sa kanyang panlaban na isipan. Kung hindi niya papatayin ang Dark Gorfind, mamamatay siya. Paano ka hindi magsisikap? Ito rin ay nagpapahintulot sa kanya na ilabas ang mga katangian ng Panlong Cudgel. Sa oras na ito, ang katawan ni Chenggu Dongfeng ay napapaligiran ng itim na enerhiya, at ito ay ang lahat ng sumpa ng dugo mula sa madilim na Gorfind, na patuloy na nagpapahina sa kanya. Ngunit hindi rin komportable ang Dark Gorfind. Bagamat hindi mahina ang kanyang lakas ng suntukan, hindi siya purong ni Soul Master. Sa harap ng makapangyarihang Panlong Cudgel, tuloy-tuloy lang siyang umatras. Boom! Pagbasag ng lupa. Ang panlong stick ay mabangis na nabasag, at ang maitim na Gorfind ay lumipad pabalik, tumama sa gilid ng grid, ngunit sa sandaling siya ay natamba, ang kanyang mga kilos ay patuloy na nagbago, at 7 sumpa ang bumagsak kay Chenggu Dongfeng. Sa oras na ito, ang battle armor ng katawan ng Dark Gorfind ay nabasag ng husto, at ang 4-character battle armor ng sinaunang Dongfeng ay naging butik-butik din sa ilalim ng sumpa. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, ang madilim na mga mata ng Gorfind ay malupit na kumislap, Eternal Dongfeng. Mamamatay ako, at hindi ka na mabubuhay. Malamig na ngumuso si Chenggu Dongfeng, umaasa ba ito sa iyong mga sumpa? Mayroon akong 4 na character na battle armor, na sapat na upang labanan ang karamihan sa iyong mga sumpa.
Ang mga pag-atake mong ito ay walang kabuluhan. Sa karamihan, maaari lamang nilang sirain ang aking battle armor, ngunit mamatay. Dapat ikaw iyon. May kakaibang kulay sa mukha ng Dark Gorfin, talaga. Nakalimutan mong isa akong Evil Spirit Master. Para sa amin, malupit ito sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at mas malupit pa sa sarili namin. Dahil nakatakdang mamatay tayo, hindi ba pwedeng isa na lang? I back up mo. Akala mo ang mga Shrek Academy at Tang Sek lang ang gagawa ng lahat ng gawain hanggang kamatayan. We will go eternal to death din. Habang nag-uusap, ang siyam na espiritong tumutunog sa Dark Gorfind ay biglang sumabog ng walang babala. Sa sandaling sumabog ang spirit ring, biglang naging itim at pula ang kanyang buong katawan. Ang puso ni Chenggu Dongfeng ay biglang sumambulat sa matinding takot, na may kakaibang sigaw, desperadong ibinato ang coiling dragon stick sa kanyang kamay, ang kanyang sariling hininga ay lumakas. Nasunog ang sandata ng labanan, at ginawa niya ang lahat upang ilabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ang pagsabog sa spirit ring ay walang alinlangan na nangangahulugan na ang kabilang partido ay desperado. Napaka mapagpasyahan ng Dark Gorfin, nang walang pag-aalinlangan, paanong hindi niya hahayaang mamangha. At sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang takot sa puso ay nagpawi sa kaibuturan ng Panlong Cudgel at ang katapangan. Bagamat alam ni Chenggu Dongfeng na ang kanyang estado sa oras na ito ay hamina sa kanyang lakas, ito ay likas na tao, at maging siya mismo ay hindi ito makontrol. Ano? Ang walang hanggang Dongfeng noong siya ay bata pa, siya ay napakatalino, at siya ay lumitaw na may higit sa tao na mga kakayahan sa kanyang mga unang taon. Nagmana pa ito ng diwa ng pamilya ni Panlong Cudgel, at ganoon din ito sandali. Sa mga tuntunin ng talento at savvy, kailangan niyang maging higit sa oras ng kanyang ama, at siya ay pinapabore ng pamilya at maging ng mga matataas na tao ng Spirit Pagoda. Gayunpaman, bakit hanggang ngayon, ang Chenggu Dongfeng, na naging master ng Spirit Spreading Pagoda sa loob ng maraming taon, ay hindi pa nakakahabol sa kanyang ama sa kanyang cultivation base, at naging ultimate Daoluo din sa quasi-god level? Ito ay hindi isang tanong ng talento, at ito ay hindi na hindi ka nagsusumikap. Ito ay isang problema sa karakter. Bagamat taglay niya ang Coiling Dragon Cudgel na may layuning labanan ang langit at lupa, siya mismo ay hindi nagkaroon ng uri ng pagkadesperadong isakripisyo ang kanyang buhay. Hindi man ito masasabing gaaman sa buhay at takot sa kamatayan, sobra pa rin ang pagpapahalaga niya sa sarili. Sa makatuwid, hindi niya kailanman nagawang gawin ang hakbang na iyon. Sa mga tuntunin ng talento, si Chenggu Qingfeng, na nagtataglay ng Purgatory Halberd Spirit, ay mayroon pa ring malaking agwat sa kanya, ngunit ang sukdulang lakas ng dalawa ay nasa parehong antas, dahil si Chenggu Dongfeng ay hindi pa tunay na mahanap ang Diyos na kabilang kay Panlong Cudgel. Sa nakalipas na panahon, hindi ito pinagsisihan ni Chenggu Dongfeng. Sa kanyang palagay, kung talagang taglay niya ang diwa ng pagpupursige at sakripisyo, marahil ay maaari siyang maging isang maladyos, ngunit sa mas maraming pagkakataon ay malamang na mahulog ito ng maaga. Pagkatapos ng lahat, higit sa 2/3 ng mga makapangyarihang tao ng sinaunang namamatay na henerasyon ng sinaunang pamilya ay nahulog sa iba't ibang mga karanasan. Lamang sa pamamagitan ng mga edad ng oras at muli itigil rushing out sa pagkubkob at maging isang maladyos sa ilalim ng pagpapala ng good luck. Ipinagmamalaki ni Chenggu Dongfeng ang Spirit Tower Master, at walang gaanong pagkakataon para sa kanya na gawin ito mismo. Hinabol din niya ang antas ng Diyos, ngunit umaasa siya na ituloy ito ng ligtas. Gayunpaman, ngayon lang, sa sandaling ito, pinagsisihan niya ito. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng matinding panghihinayang. Nalaman niyang mali siya, mali talaga. Halatang gusto niyang gawin ang kanyang makakaya, ngunit ang duwag sa kanyang puso ay hindi niya kayang ipakita ang tunay na kahulugan ng Panlong Cudgel. Sa 9 Square Grid na ito, wala siyang partner, walang proteksyon mula sa Spirit Spreading Pagoda, at ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, isang matinding takot ang pumupuno sa aking puso. Sa oras na ito, gaano karaming lakas ang maaari niyang ibigay. Isuko ang buhay, isuko muna at pagkatapos ay kunin. Ako pa rin ang mali pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ito ay isang bagay upang maunawaan, ngunit ito ay isa pang bagay upang tunay na makamit ito. Huli na ang lahat. Ang lahat ng itim at pula ay nakondensed sa isang malaking patak ng enerhiya sa siyam na parisukat na grid, na sinuspinde sa hangin. Kakaibang natunaw ang katawan ng Dark Gorfin, ganap na natunaw sa patak ng likidong iyon. Sa itim at pulang likido, biglang lumitaw ang dalawang madilim na pulang mata na parang pag-iral, pinagmamasdan ng hanging silangan sa paglipas ng panahon. Sa sandaling iyon, hindi niya maigalaw ang kanyang kaluluwa. Ang hard-swinged coiling dragon stick ay nagdulot ng enerhiyang bagyo sa Jiugunggay, ngunit ang madilim na pulang kulay ay natunaw sa bawat sulok ng Jiugunggay na parang mercury. Ang malamig na boses ng madilim na dugong demonyo ay tumunog, dugong demonyo. Sumpa sa pumatay. Bitik. Isang kakaibang boses ang narinig. Ang katawan ni Chenggu Dongfeng ay nagyelo doon sa isang kakaibang poster, hindi gumagalaw. Ang buong tao ay mukhang napaka-weird. Sa susunod na sandali, ang buong Jiugunggay ay gumuho, at ang lahat ng itim at pula sa Jiugunggay ay natunaw din at naglaho. At sa paglusaw na ito, kasama rin dito ang walang hanggang Dongfeng.
Ang lahat ay nawala ng malinis, walang natira. Itinuro ng banal na espiritu ang ulo ng apat na madilim na hari, ang madilim na Gorfin, at ang sanglaan. Ang dating may-ari ng tore ng Chuanling Tower, ang silangang hangin ng mga panahon, ang pagkahulog. Siya rin ang powerhouse ng dalawang matinding antas, na umalis sa mundong ito magpakailanman. Lolo. Isang matinis na sigaw ang tumunog, dahilan para mapatingin ang mga tao sa kanya. Si Chenggu Zhangting ay naging isang sinag ng liwanag at dumiretso sa larangan ng digmaan. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at itinaas ni Void ang kanyang kamay upang hawakan ito, at isang malaking pagsipsip ang biglang sumipsip sa katawan ni Chenggu Zhangting sa hangin, na pumihil sa kanya na itapon sa larangan ng digmaan. Ang natatanging pag-aaral ng Tang Sect, kontrolin ang crane at makuha ang dragon. Ang paggamit ng kasalukuyang cultivation base ni Tang Wulan para makontrol ang crane at mahuli ang dragon ay hindi pangkaraniwan, hinayla lang niya ito pabalik. Galit na umungol sa kanya si Chenggu Zhangting, bitiwan mo ako, bastard, bitawan mo ako. Gusto kong ipaghiganti ang lolo ko. Nanlambot ang katawan ni Chenggu Zhangting sa hangin sa gitna ng humihingal na tunog. Gayunpaman, hindi alam ni Guyana kung kailan siya lumitaw sa likuran niya, at natigilan siya gamit ang isang kamay na kutsilyo. Sumulyap si Tang Wulan kay Chenggu Zhangting, at kung palitan niya ang lugar, marahil ay hindi niya makontrol ang kanyang kalupitan sa lalaking ito. Kung tutusin, miyembro rin siya ng walang hanggang pamilya, at maging ang karibal niya sa pag-ibig. Ngunit sa panahong ito, kapag ang mga puwersa ng koalisyon ng tao ay nasa iisang puot, lahat ng pribadong puot ay maaari lamang isantabi. Ibinigay ni Guyana si Chenggu Zhangting sa mga tao ng Spirit Transmission Tower, at pagkatapos ay bumalik sa tabi ni Tang Wulan. Mabigat ang puso ng bawat isa. Bagamat ang kalaliman ng eroplano at ang malakas ng banal na espiritu ay isa-isang bumagsak, ang koalisyon ng tao ay nagbayad din ng malaki at masakit na halaga. Siyempre, hindi mararamdaman ni Tang Wulan ang pagkamatay ni Chenggu Dongfeng, ngunit sa oras na ito, hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagbagsak ng nakaraang Holy Spirit Daoluo. Bagamat iningatan ng banal na espiritong si Daoluo ang kanyang kaluluwa at nakasama si Yunming sa Skygunner, malayo pa rin siya sa mundong ito. Sa sandaling ito rin na ang Jiugongji, na buong lakas na lumalaban, sa wakas ay hindi na nakayanan. Ang nakasisilaw na apoy ng Aquamarine ay nasunog, ito ang apoy ng kanyang buhay, at ang kutsilyong Yangmo ay naging isang malaking apoy na mahabang kutsilyo at nalaslas sa kawalan. At sa Jiugongge na ito, sa wakas ay may boses na lumabas sa unang pagkakataon. Isang sumisigaw na hiyaw ang pinakawalan ni GD, na nilalamon ng Aquamarine Light. Si Lan Muzi sa apoy ay sa wakas ay tumingin ng malalim sa direksyon ni Tang Yinmeng. Ito ay isang titig na puno ng pag-aatubili, at mayroong maraming komplikadong emosyon. Sa sumunod na sandali, bumagsak si Jiugongge, at sabay na nawala ang berdeng apoy at si GD. Tanging ang ilang nakaligtas na abyssal na enerhiya ay lumutang palabas. Sama-samang mamamatay. Abyss GD, kamatayan. Nahulog ang isang miyembro ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy, ang malaking kapatid ng panloob na patio, ang dekano ng panloob na patio, si Lan Muzi. Kuya Lan, malungkot na sigaw ni Tang Yinmeng, at siya ay nahimatay ng diretso sa mga bisig ni Xing Yiren habang nasa harapan niya ang kadiliman. Nawalan ng isa pang general ang Shrek Academy. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata sa sakit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay, ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa. Sa round na ito ng kompetisyon, walang alinlangang mananalo ang koalisyon ng tao. Kasabay ng pagbagsak ni Lan Muzi, nalutas na ni Qilin Daoluo Tanggayo ang kanyang kalaban mula sa larangan ng digmaan. Sa panig ng tao, ang tatlong ultimate Daoluo kasama ang pangunahing katawan na si Daoluo Erong ay naghihintay sa labas. Kung makakalabas ng buhay ang sinumang kalaban, imposibleng makatakas sa kanilang pagkubkob. Sa oras na ito, ang tanging natitirang mga labanan na nagpapatuloy pa rin ay ang Chenggu Daiteng at ang Underworld King na si Daoluo Halosa, gayon din si Wu Changkong at ang kanyang mga kalaban. At sa oras na ito, sa Aura Battle na natapos noon, ang Free Ultimate Daoluo at ang main body na si Daoluo Erong ay tinalo ang kanilang mga kalaban. Sina Lan Muzi, Chenggu Dongfeng, at Yali ay namatay kasabay ng kanilang mga kalaban. Polala ng polala ang sitwasyon ni Har Osha, dahil sa simula, paulit-ulit na desperado. Sa kaso ng pantay na lakas sa magkabilang panig, nakagawa din siya ng parehong pagkakamali gaya ni Chenggu Dongfeng, at palagi siyang umaasa na makakahanap ng paraan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na walang pag-urong. Dahil ang siyam na parisukat na grid na ito ay ginawa sa kanilang tabi, ngunit habang ito ay ganap na wasto, ito ay ganap na patas din. Sa loob ng Jiugongge, isang tao lang ang makakaligtas. Kaya naman, desperadong nagsimula rin si Halosa. Ang magkabilang panig ay nagpalitan ng mga pinsala para sa mga pinsala, at ang mga sandata ng labanan sa kanilang mga katawan ay nasira na sa oras na ito. Sa siyam na parisukat na grid na ito, ang pinakamalaking problema ay walang puwang para sa pagkutitap, at ang pinakamalakas na pagsugpo ay talagang ang maliksi na uri ng pag-atake ng Espiritu Master na nangangailangan ng distansya. Kahit na nalampasan ni Halosa ang antas ng mga ordinaryong Agile Attack Type Spirit Masters, sa katunayan, siya ay nasa kategorya pa rin ng Agile Attack Type kung tutuusin.
Sa pagsusumikap, ang kanyang hininga ay nagsimulang hamina at hamina. Ngunit ang Chenggu Daitang ay walang anumang intensyon na magpahinga, at naglunsad pa rin ng isang pag-atake ng galit na galit. Hindi alintana ang mga gastos. Siyempre nakita niya ang pagkamatay ni Chenggu Dongfeng, ngunit ang dating master ng Spirit Spreading Pagoda ay tila hindi ito napansin. Ang Chenggu Daiteng ay may sariling dedikasyon. Sa katunayan, handa na siyang magsakripisyo nang dumating siya para lumahok sa digmaang ito. Sa kabilang panig, ang sitwasyon ni Wu Zhangkong ay medyo lipas. Ang kalaban ni Wu Zhangkong ay isang matangkad na abyssal powerhouse, na may malamig na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi ito gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao, at hindi alien tulad ni Emperor Ji. Siya ay higit sa 2.5 metro ang taas at may malalakas na kalamnan sa buong katawan. Ang pinakakakaibang bagay ay isang pares ng mga armas, na maaaring patuloy na mag-deform at mag-transform sa iba't ibang sandata upang labanan si Wu Changkong. Sa mga mata ni Senador Leng, may nagniningning na dilaw na liwanag, na hindi maiiwasang hiwalay sa laban ni Wu Zhangkong. Ang apat na karakter na battle armor ni Tian Shuanglongbing ay nagtataglay ng kanyang katawan, at ang lakas ni Wu Zhangkong ay maihahambing sa Extreme Daoluo. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin, at ang Tian Shuang sword sa kanyang kamay ay patuloy na nagbabalangkas ng mga patong ng mga lambat ng espada na tumatakip sa kalaban. Sa oras na ito, siya ay nasa isang kakaibang estado ng pag-iisip. Parang transparent. Naramdaman niya ito sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Long Bing. Marahil ito ay dahil sa pagpugot ng ulo ng Dark Hummingbird. Kung tutusin, lusawin niya ng tuluyan ang malaking batong idiniin niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa makatuwid, sa oras na ito, ang Tian Shuang sword ay nasa kanyang kamay, tulad ng isang daliri ng braso, at ang kanyang iba't ibang mga kakayahan ay tama rin. Bigyan ng buong laro ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa. Ang kanyang kalaban, na nireranggo sa ikapitong kabilang sa 10 dakilang Monarchs of the Abyss, ay pinangalan ng Emperor Hua, at ang kanyang mga kakayahan ay patuloy na nagbabago. Mahusay sa pagbabago sa iba't ibang anyo ng labanan. Ang pinakakakaibang bagay ay kapag naging ibang anyo na si Wadi, maaari rin siyang magkaroon ng katulad na kakayahan sa pakikipaglaban. Katulad ng pagkakataong ito, ang kanyang pares ng mga bisig ay naging anyo ni Emperor Sickle, at sa tuwing mapuputol sila, nagdadala sila ng napakatalim na aura. Dalawang sugat sa Tian Shuang Dragon Ice Battle Armor ni Wu Changkong ang naiwan ng pares ng karit na ito. Ang Absolute Zero ay walang malaking epekto sa emperador. Bilang isa sa 10 emperador, ang kanyang pisikal na pagtutol ay lubhang kahanga-hanga. Sa oras na ito, biglang sumugod si Emperor Hua sa Jiugong Grid, at isang pares ng mga armas na naging karit ang nalaslas patungo kay Wu Changkong. Lumuluha ang hangin. Ang ganitong uri ng short-distance sprint ay kung ano ang pinakamahusay sa Abyssal Side Clan. Pasulong, atake. Galit at epektibo. Si Wu Changkong ay umatras ng kalahating hakbang paatras, hawak ang Tian Shuang sword sa magkabilang kamay, gumawa ng pataas na paggalaw. Dang! Umatras si Wu Changkong bilang tugon sa marahas na dagandong. Ang Tian Shuang sword sa kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Kumalas ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran, at nang hindi na siya makabitaw, natapakan niya ang makamulto na anino, at agad na lumipat sa likuran ng kalaban. Ang lugar sa loob ng Jiugongge ay maliit, at ang mga anino ng multo ay gumaganap ng isang napakahalagang papel sa malapit na proseso ng labanan na ito. Madalas itong gawing mahika ang pagkabulok. Habang iniiwasan ang kasunod na epekto ni Emperor Hua, inihagis ni Wu Changkong ang Heavenly Frost Sword sa panginginig, at agad na binago ni Frost Wisp Earring Binglan ang siyam na malalaking espada patungo kay Emperor Hua. Kasabay nito, ang hamog na nagyelo ni Dapang ay sumabog mula sa kanya, na naging dahilan upang ang buong Jiugong Grid ay mapuno ng hamog na nagyelo, na bumubulag sa pangunawa ni Emperor Hua. Hindi natama ng Emperador Hua, at niyugyug ang kanyang katawan. Biglang umubo ang likod niya at naging malaking car-apa. Sa gitna ng siyam na dagandong, umindayog ang kanyang katawan, ngunit hindi naman talaga siya na trauma. Ito ang pagbabago ng pinakamalalim na lahi ng pagtatanggol sa kailaliman. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga bisig ng orihinal na karit ni Emperor Hua ay muling nagbago, bumalik sa anyo ng mga kamay ng tao. Pero ang nakakapagtaka ay isa itong pares ng balingkinitang braso na parang babae. Isang bilog sa hangin, isang madilim na itim na butas ang lumitaw sa kanyang harapan. Agad na nilamon ng malakas na puwersa ng paglunok ang ambon ng yelo sa hangin sa pamamagitan ng isang malaking margin, na ginawang Jiugongge ang paningin sa loob ay naging malinaw muli. Nilalamon ang itim na emperador. Ang pinaka-nakakatakot sa emperador na ito ay ang patuloy na pagbabago nito, at magagamit niya ang halos lahat ng kakayahan ng Panginoon sa kailaliman. Sa kabutihang palad, ito ay hindi 100% epektibo kapag ginamit. Sa pagmamasid kay Wu Changkong, napag-alaman na ang mga Abyss Lord na mas malapit sa anyo ay hindi gaanong aatakehin ni Emperor Wadi na ginagaya sila. Halimbawa, ang sickle forearm ni Emperor Qian, maaari siyang gumanap ng hindi bababa sa 80% ng antas. Para naman kay Heidi, na medyo naiiba sa kanyang sitwasyon, halos 50% ng kanyang kapangyarihan ang pinakamaraming magagamit niya. Ngunit ito ay angkop pa rin para sa paglunok ng fog ng yelo.
Ang pinakamahirap na bagay sa pakikipaglaban kay Emperor Hua ay na magagamit niya palagi ang mga tamang kakayahan kapag siya ang pinakaangkop. Nakasanayan na ni Wu Changkong ang paglunok ng ambon ng yelo. Nang walang paghinto, ang Heaven Frost Sword sa kanyang kamay ay biglang huminto sa hangin, at ang ika-6 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kuminang ng maliwanag. Ang ika-6 na kakayahan ng kaluluwa, Ning Shuang. Mabilis na naging malamig ang nakapaligid na hangin, at ang asul na liwanag ng espada sa ibabaw ng Sky Frost Sword ay agad na naging mas malinaw at dalisay. Kasabay nito, ang Absolute Zero ni Wu Zhangkong ay inilabas din. Ang Jiugongge ni ay biglang naging napakababa ng temperatura. Ang katawan ni Emperor Hua ay naging makapal at mabigat, ngunit isang pares ng mga pakpak ang biglang lumitaw sa kanyang likuran, na nagmamayabang na sumugod. Bagamat hindi siya direktang masasaktan ni Absolute Zero, magiging matamlay din ang mga galaw niya. Mga aksyon na nakakaimpluwensya. Hindi lang iyon, mula sa proseso ng pakikipaglaban niya kay Wu Zhangkong ngayon, nalaman din niya na kapag mas mababa ang temperatura, mas malakas ang attack power ni Wu Zhangkong sa Frost Sword sa araw na iyon. Ang lahat, kailangan niyang matakpan ang Ning Shuang ni Wu Changkong. Ang mga sinulid ng espada na may frost scarred na sinulid at namumulaklak ng makapal sa hangin, naging ilusyon din ang katawan ni Wu Changkong. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang Heavenly Frost Dragon Ice Battle Armor sa kanya. Isang ice white halo na kahawig ng hugis ng yelo na bulaklak ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at agad na tinakpan ang bawat sulok ng Jiugongge. Kung ang Absolute Zero ay ang kaharian, pagkatapos kapag ang yelo ay namumulaklak, ang buong Jiugongge ay naging isang mundo ng yelo at nyebe. Ang walang kapantay na mayaman na elemento ng yelo ay pumupuno sa bawat puwang sa Jiugongge. Si Wu Zhangkong ay inalaya ng mundo ng yelo at nyebe, na para bang bumalik siya sa kanyang orihinal na puting damit na asul na espada, nagyayelong estado at nyebe. Kung ang dating Absolute Zero ay mababang temperatura lamang, hindi ito totoong Absolute Zero. Kaya, sa sandaling ito, talagang lumitaw ang napakababang temperatura. Sa cultivation base ng Emperor Hua, malinaw niyang naramdaman na ang kanyang pisikal na paggalaw ay lubos na pinaghihigpitan, at ang mga marka ng hamog na nagyelo sa mundong ito ng yelo ay talagang nag-iwan ng mga marka sa kanyang depensa. Malamig at matalim, ang kakilakilabot na pakiramdam ng pagpunit ay tila naghahati sa buong mundo. Itinigil ni Emperor Hua ang kanyang pasulong na katawan sa isang iglap, dahil sa sandaling ito, nakaramdam na siya ng matinding banta. Nagbago muli ang mabigat na katawan at biglang naging napakataba. Paano ilarawan ang kanyang kasalukuyang hugis ng katawan? Halos agad na napuno ang espasyo ng higit sa kalahati ng Jiugongge. Isang makapal na amoy ang bumungad sa kanyang napakataba na katawan. Ang taba sa kanyang katawan ay tinahi ng pira-piraso na parang punit na sako. Ang mga marka ng hamog na nagyelo ay nahulog sa matabang katawan, agad na pinutol ang mga piraso ng taba, ngunit ang mga taba na ito ay pinutol at agad na naging bahagi ng mabahong gas. Bon. Isa ito sa mga makapangyarihang nilalang sa kailaliman na unang nakilala ni Tang Wulan. Gayunpaman, ang ordinaryong Bonke ay walang ganoong kalaking volume. Sa panahong ito, ginagaya ng Emperador Hua ang hari ng Bon, na kilala rin bilang pag-iral ni Emperador Ba. Sa cultivation base ng Emperor Hua, ang Emperador ng Ba ay syempre mas mababa. Gayunpaman, si Ba Huang ay may napakalakas na kakayahan, ang kakayahang ito ay tinatawag na pagbabagong buhay. Kung sasabihin mo, sa mga nilalang sa kailaliman, sino ang may pinakamalakas na survivability? Ang bawang ay tiyak na kabilang sa pinakamahusay. Kaya naman, nang may maramdaman siyang hindi maganda, agad na nagbago si Emperor Hua sa anyo ni Emperor Ba. Ang mga marka ng hamog na nagyelo ay mabilis na napuputol, ngunit ang bawang poison gas ay binahari nito, at ang pinutol na taba ng laman ay lumago sa isang kamanghamanghang bilis. Ang tanging susi sa emperador ay ang puso, ngunit sa napakalaki at mataba na katawan, hindi madaling mahanap ang puso nito. Bukod dito, kayang kontrolin ni Ba Huang ang kanyang puso para sa iba't ibang paglipat ng mag-isa. Ngunit pumikit si Wu Changkong sa lahat ng ito. Sa pagpapabuti ng dalawang realms ng Absolute Zero at Yellow, nyebe at lamig, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang maging ice blue. Isang mahabang buhok ang naging puti. Sa ibabaw ng kanyang battle armor, isang layered texture ang lumitaw sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Kung unawain mo itong mabuti, makikita mo na ito ay hitsura ng isang babae. Ito ay nakasulat sa armor ng labanan ni Wu Zhangkong mismo. Ang malamig niyang mga mata ay biglang nanlambot sa sandaling ito. May malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, kahit na siya ay nasa nagyayelong mundong ito, ngunit ang sandaling ngumiti siya na laging malamig ay parang bukal pabalik sa lupa. Si Wu Zhangkong, nagwapo na, ay naging isang lalaking Diyos sa isang iglap. Maamo at dalisay ang kanyang mga mata, walang bahid ng usok. Ang buong tao ay tila umiral sa kabila ng mundong ito. Longbing, natupad na ang hiling ko. Sa mundong ito, wala na akong mamahalin. Bukod sa iyo, hindi ko pa nagustuhan ang pangalawang babae. Pero, iniwan mo ako ng ganoon kaga. Ngayon, sa wakas ay mapupuntahan na kita. Wala na ako, ang kalinisan ko lang ang laging nakalaan para sa iyo. I wonder if you ever missed me. Pagkasabi nito, sumambulat ang makapal na pananabik sa kanyang mga mata, na parabang ang lahat ng sakit sa pag-ibig ay tuluyan ng nailabas sa sandaling ito.
Napakalambot ng kanyang boses, siya lang ang nakakarinig, ngunit ang kanyang emosyonal na mga pagbabago ay hindi pa nagagawa, at maaari pa nitong mahawa ang lahat ng nanunood mula sa labas ng mundo. Ang pinakamalalim na pakiramdam ay maaaring si Zhang Xin, isang madamdaming daoluo, na may titulong pasyon at pinakamagaling sa pagkontrol ng mga emosyon upang makontrol ang larangan ng digmaan. Sa makatuwid, malinaw niyang naramdaman kung gaano karahas ang mga emosyonal na pagbabago ni Wu Zhangkong sa oras na ito, at ang emosyonal na pagbabagong ito ay ganap na isinama sa kanyang mga kasanayan sa kaluluwa sa oras na ito. Napakaganda ng pakiramdam na ito. Walang ibang nasa pagitan ng langit at lupa. Maliban sa mga Soul Master tulad ni Amorous Daoluo na may ganoong mga kakayahan, kung ang mga ordinaryong Soul Master ay maaaring pumasok sa estado kung saan ang kanilang mga emosyon at mga kasanayan sa kaluluwa ay ganap na pinagsama, ito ay karaniwang nangangahulugan ng kaliwanagan o pambihirang tagumpay. Masasabi bang si Wu Changkong ay gagawa ng isang pambihirang tagumpay sa lugar? Ngunit sa susunod na sandali, naunawaan ng lahat na mali ang kanilang hula. Hindi nakalusot si Wu Changkong. Sa madaling salita, isinuko niya ang pagkakataong makalusot, at inilabas ang lahat ng ito sa kanyang Skyfrost Sword na puno ng mood swings. Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, ilusyon at malinaw. Nakasuot siya ng berdeng uniforme ng Shrek Academy, na may mahabang buhok na nakapusod sa likod ng kanyang ulo. Siya ay maganda at nakakapreskong, na may malabong ngiti sa kanyang magandang mukha at malalaking mata. Ang gitna ay masira-sira. Tumingin siya kay Wu Changkong at itinikom ang kanyang mapupulang labi, tila hindi nasisiyahan. Ngunit sa susunod na sandali, ang lahat ng kawalang kasiyahan ay nauwi na sa isang ngiti, na may bukas na mga bisig. Pagkatapos, hinagis niya ang sarili sa kanyang mga bisig tulad ni Ruyan, at niyakap siya ng mahigpit. Si Wu Changkong ay nabighani, sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay nabighani. Ngunit ang buong Jiugunge ay ganap na nagyelo sa sandaling ito. Ito ay ganap na naging isang mundo ng solidong yelo. Sa sandaling ito, ang lahat ay tila naging walang hanggan. Ang Skyfrost Sword ay naging Skyfrost at Snow at pinaghalo sa nagyayelong larawang ito. Binuksan ni Wu Changkong ang kanyang mga braso at niyakap ng mahigpit ang taong nasa harapan niya. At nang magkayakap na talaga sila, ang babae ay naging isang malabuhay na iskultura ng yelo at nabaon sa kanyang yakap. Gayon din sa piraso ng yelo na ito, ang katawan ni Emperor Hua sa estado ng Yiba Emperor ay naging background din ng ice sculpture at ganap na isinama dito. Nagyelo ang lahat sa sandaling iyon. Ang mga tampok ng mukha ng emperador na si Wadi ay naging emperador ng ba ay hindi mukhang isang anyo ng tao, ngunit malinaw na makikita ang mga ito, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi niya alam na ang mga tao ay mayroon pa ring ganoong kakayahan at kayang lumaban ng ganito. Ngunit ang lahat ay ganap na nagyelo sa sandaling ito. Lahat ay nanigas sa matigas na yelong iyon. Ito ay isang extreme Daoluo level powerhouse, sa halaga ng kanyang sariling buhay, na may sariling emosyon bilang isang pagsasanib, na may mga pag-iisip, na may sariling pag-iisip, na niyayakap ang pagyayelo ng kanyang kasintahan. Kahit hanggang sa huling sandali, tanging nostalgia at layaw ang nasa kanyang mga mata. Sa nagyayelong mundong iyon, hindi na malamig at walang sakit ang kanyang mga mata. Yan lang ang puno ng pagmamahal. Sa sandaling ito, ang Tianshuang Longbing ay permanenteng nagyayelo at nagyayelo magpakailanman. Ang emosyon na sa pilitang kontrolado ni Tang Wulan ay sa wakas ay hindi na mabata, at ang mga luha ay agad na bumagsak. Mula sa unang pagkakataon na nakita ko si Wu Zhangkong, si Mr. Wu ay palaging idolo niya, na may puting damit at asul na espada, at Tian Bingzu Han Wu Zhangkong. Dinala pa niya siya sa debu, dinala siya ng hakbang-hakbang patungo sa malakas, at pumasok sa Wu Zhangkong ng Shrek Academy. Masasabing ang relasyon ni Tang Wulan at Wu Zhangkong ay hindi na purong relasyong guro mag-aaral. Sa isip niya, si Wu Zhangkong ay isang guro at isang nakatatandang kapatid na lalaki. May bakas pa nga ng anino ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya na ang mga mata ni Wu Zhangkong ay magiging napakalambot at matamis, puno ng nostalgia. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagyelo, ang lahat ay nagyelo. Ngunit malinaw niyang naramdaman na masaya si Wu Changkong sa sandaling ito. Sa lahat ng panahon, si Mr. Wu ay nagtiis ng sobra. Lalo na sa pinakamalalim na pressure sa puso niya. Siya ay tahimik, siya ay malamig at sarado. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan na nang dalhin siya ni Wu Changkong sa sementeryo, tumingin siya sa lapida at nagpakita ng matinding kalungkutan. Noon lang niya naintindihan kung saan nanggaling ang kalungkutan ni Teacher Wu. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Teacher Wu hanggang ngayon, nang ang lahat ng ito ay naging isang nakapirming larawan. Malinaw niyang naramdaman na may kaginhawaan sa Wu Changkong. Ito ang kanyang guro, asul na espada na may puting damit, si Bing Tianzuan. Sa puso ni Tang Wulan, ang walang hanggang idolo. Keng. Nabasag si Jiugunge. Ang parisukat na yelo ay nahulog mula sa langit. Sa isang iglap, kinuha ng katawan ni Daoluo Erong ang piraso ng yelo at itinaas sa kanyang mga braso. Ang malaking yelo na ito na lumaki hanggang 100 metro ang haba ay napuno ng malakas at sobrang lamig na hangin. Parang walang hanggang misteryosong yelo, ang sandaling ito ay nagyelo sa larawan magpakailanman.
Sa isang kislap ng gintong liwanag, narating na ni Tang Wulan ang gilid ni Irung at kinuha ang matigas na yelo sa kanyang mga kamay. Nang dumampi ang kanyang mga kamay sa matigas na yelo, biglang nakaramdam si Tang Wulan ng matinding emosyon mula roon. Dumaan sa yelo. Sobrang lamig ng yelo. Ngunit sa sobrang lamig na yelong ito, malinaw na nararamdaman niya ang sabik na pagbabago-bago ng emosyon. Ito ay ang emosyon na sumabog na parang isang blowout na nagpapatigas at malamig sa piraso ng yelo na ito. Maging ang cultivation days ng Emperor Hua ay bumagsak sa isang iglap. Ang mga emosyong hatid mula rito ay labis na nagulat sa kaluluwa ni Tang Wulan. Tumulo ang mga luha, ngunit sa sandaling ito, hindi ganoon kalakas ang kanyang kalungkutan. Dahil doon lang niya malinaw na naunawaan kung gaano kasakit para kay Wu Changkong na mabuhay. Katulad ng Holy Spirit Dao Luo. Para sa mga nawalan ng kasintahan, ang mabuhay sa mundong ito ay mas masakit kaysa kamatayan. Hindi naman kalakihan ng kanilang mga puso, maaari lamang silang magpanggap na isang taong iyon. Ang pag-alis sa mundong ito, pagpili na bumalik sa iyong kasintahan, marahil, para sa kanila, ay ang tunay na kaganhawahan. Ang mga pakpak ng gintong dragon ay pumutok, at bumalik si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan na may hawak na janbing sa kanyang mga kamay. Ang piraso ng solidong yelo na ito ay pinatibay ng isang extreme Daoluo at 4-character armor master gamit ang kanyang buhay at pag-ibig bilang pundasyon. Ito ay magiging isang piraso ng yelo na hindi magbabago, at dapat itong manatili sa Shrek magpakailanman. Maingat na inilalagay ang yelo sa lupa, ang mga kamay ni Tang Wulan ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at ang gintong sibat ng dragon ay nasa kanyang hawak na. Nang may luha sa kanyang mga mata, nanginginig ang dulo ng kanyang baril, at nagpinta siya sa sulok ng yelo. Wu Changkong, Dean ng Outer School ng Shrek Academy. Aking guro. Simula nung unang araw ko siyang nakita, idol ko na siya. Asol na espada sa puting damit, yelo at nyebe. Ang kanyang buhay ay nakatuon kay Shrek, ngunit ang kanyang puso ay naiwan sa pag-ibig sa kanyang mga bisig. Si Tian Shuang, ang kanyang martial soul, si Long Bing, ay kanyang kasintahan. Naway muli mong makita ang iyong ina sa langit, kung saan wala ng malamig, tanging pag-ibig. Kung talagang kayang i-freeze ng yelo ang lahat, sana'y magtagal ang iyong pagmamahalan. Ang lagda ay, disipulo, Tang Wulan. Sa tuwing nanginginig ang Golden Dragon Spear, malinaw itong nag-iiwan ng sulat kamay, at sa sulat kamay na ito, puno ito ng emosyon ni Tang Wulan kay Wu Zhangkong. Wala nang sakit sa langit, tanging pag-ibig, tanging ang isa't isa. Ang Shrek Seven Devils ay nakatayo sa tabi ni Tang Wulan sa oras na ito, at lahat ay napaluha. Si Xi at Xu Xiaoyan ang pinaka-umiiyak. Kasama si Tang Wulan, sila ay unang inilabas ni Wu Changkong. Siya ang may pinakamalalim na damdamin kay Wu Zhangkong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mr. Wu ay magiging isang ice sculpture. Ang mga taong nabubuhay noong nakaraan, ang sandaling ito ay walang hanggang hiwalay sa langit at sa tao. Wulan. Sa sandaling ito, isang sinakal na boses ang narinig. Lumingon si Tang Wulan at nakita si Tang Yinmeng na papalapit sa kanya kasama si Jing Yiren. Master Sister. Ang lungkot mo. Medyo paos ang boses ni Tang Wulan. Hindi niya alam kung paano hikayatin si Tang Yinmeng. Sa sandaling ito, tila walang saysay na sabihin ang anumang bagay, dahil hindi niya magawang kumbansihin ang sarili. Huminga ng malalim si Tang Yinmeng, tila pinipigilan ang kanyang emosyon, at sinabi kay Tang Wulan, conspiracy, may conspiracy sila. Bago siya mamatay, binalaan ako ni Brother Lan. Malakas ang kalaliman na kanyang kinaharap. Sinabi ko sa kanya ng kaunti. Dahil sa emergency, walang gaanong balita na maipapadala niya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ha! Nagulat si Tang Wulan. Kitang-kita niya ang sitwasyon sa oras na iyon. Sa oras na iyon, tila palaging nais ni Lan Muji na ipahayag ang isang bagay sa labas ng mundo, ngunit sa tuwing naaabala siya ng abyssal powerhouse. Sinabi ni Tang Yinmeng, akala ng nilalang sa kailaliman ay pinutol niya ang pakikipag-usap ni Brother Lan, ngunit hindi niya alam na may espesyal na paraan ng komunikasyon sa pagitan namin ni Brother Lan. Magkasama na kami mula noong pumasok kami sa Shrek Academy sa loob ng napakaraming taon. Magkasama kayong mag-cultivate. Si Brother Lan ay may sword technique na nakakapaghatid ng impormasyon. Ito ay orihinal na ilan sa aming katuwaan noong kami ay naiinip sa mga sandaling ito. Pero ngayon lang ay ginamit ni Brother Lan ang mga balitang ito, sa mga sandaling ito. Ako, anong sabi ni Kuya? Hindi inaasahan ni Tang Wulan na kahit sa huling sandali, may hahatid pa rin ni Lan Muji ang balita. Muling pinatatag ni Tang Yinmeng ang kanyang emosyon, at pagkatapos ay sinabi sa malinaw na boses, ang sitwasyon ay apurahan sa oras na iyon, at walang gaanong impormasyon na maipapadala ni Brother Lan. Marahil ay may iba't ibang kahulugan. Ang isa ay isang pagsasabuatan. Ang taya na ito ay dapat na may pagsasabuatan. Gayun din, ang pagsasabuatan na ito ay maaaring hindi man lang alam ng Demon King. Mukhang hindi niya alam kung ano ito, kung ang mga ito ay tila hindi alam kung ano ito. Parang hindi naman masakit ang Abyss Plane meron din, malamang, hindi patay ang kalaban niya. Nakikinig sa mga salita ni Tang Yinmeng, pinatatag ni Tang Wulan ang kanyang emosyon at dahan-daang tumango, salamat, Master Sister, I see.
Ito ang mensaheng iniwan ni Lan Muzi sa kapinsalaan ng kanyang buhay. Sa digmaang ito, para sa Shrek Academy, ang mga pagkalugi ay napakalaki at napakalaki. Ngunit sa sandaling ito, mas matatag si Tang Wulan sa kanyang puso. G. Long, Ninang, Guru Wu, Kuya, hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Sa anumang kaso, pangungunahan ko ang lahat sa huling tagumpay. Kahit anong sabuatan ang meron sila, siguradong matatalo natin sila ng lubusan. Tinitiyak ko sa iyo. Kinuyam ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay ganap na naging ginto. Nakakasilaw ang gintong liwanag. Boom! Sa sandaling ito, ang huling Jiugongge na nasa labanan ay biglang umalangaw na may kasamang dagandong. Sumabog ang katawan ni Pluto Dauluo Halosa sa matinding dagandong, at naging mga piraso ng laman na lumilipad sa buong kalangitan. At sa ilalim ng kulay abong itim na liwanag na dumaraan, walang hanggang tumigil, ang kanyang kanang braso at kanang binti ay lumilipad na, at kahit kalahati ng kanyang katawan ay nalanta. Walang dugong dumadaloy mula sa sugat, tanging ang pumuputok na Jiugongge. Ang makapangyarihang kakayahan na ito, naganap na naitatag, sa wakas ay tuluyang nasira. Si Chenggo Daiding ay sinuspinde pa rin sa himpapawid. Bagamat hindi pa niya nailigtas ang kalahati ng kanyang buhay sa oras na ito, nanatili pa rin siyang mahigpit na suspendido doon. Oo, nanalo siya, natalo niya si Halo-Osha, ang hari ng Hades, at pinatay ng tuluyan ang kalaban. Bagamat nagbayad din siya ng mabigat na halaga. Ngunit hindi madaling pumatay ng parang Diyos. Hawak sa kaliwang kamay ang patpat na panlong, pinanatili pa rin ng buong katawan ng ideyang labanan ng langit at lupa, hindi man lang yumuko ang kanyang baywang. Kahit na minsan na silang magkalaban, lahat ng tao sa Shrek Academy ay hindi napigil ang magpakita ng bakas ng paghanga sa kanilang mga puso habang nakatingin sa kanyang payat ngunit matatag na figure. Ito ang panahon ng panahon at panahon, ang kapangyarihan ng nakaraang henerasyon. Ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang ipakita sa lahat na ang gulugod ng Spirit Spreading Pagoda ay hindi baluktot, at na ang kaluwalhatian ng sinaunang pamilya ay pinananatili pa rin. This time, nanalo na naman ang Human Coalition. Siyam na kalaban ang lumahok, lahat sila namatay. Ang koalisyon ng tao ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Ang Holy Spirit Daoluo Yali, Yang Mu Daoluo Lan Muzi, Sky Frost Dragon at Ice Dance in the Sky, Eternal Dongfeng, at ang apat na powerhouse ay nahulog lahat. Dagdag pa ng kalahating natitirang walang hanggang paghinto. 4.25 tao lamang ang nakaligtas. Sa 3 laro sa pagtaya, ang koalisyon ng tao ay nanalo ng 2 magkasunod na laro. Sa kabila ng matinding pagkatalo sa 2 larong ito, 4 na Extreme Daoluo kasama sina Lan Muzi at Wu Changkong. Ngunit ang Holy Spirit Church at ang Abyss ay nagbayad ng mas malaking halaga. Sa panig ng Holy Spirit Cultivation, maliban sa Devil Emperor, ang lahat ng nangungunang powerhouse ay masasabing nabura. Parehong nahulog ang Underworld Emperor at Ghost Emperor, at namatay din ang Dark Gorfind at Dark Bell sa ikalawang labanang ito. Sa oras na ito, ang mukha ng Demon Emperor ay napakahirap basahin, bagamat mayroon siyang pag-iisip na ang sitwasyon sa ikalawang round ay hindi magiging masyadong maganda, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging napakasama. Hindi bababa sa kanyang opinyon, ang labanan ng Ghost Emperor laban sa Holy Spirit Daoluo ay dapat na isang kumpletong tagumpay. Pagkatapos ng Ghost Emperor, malaki ang posibilidad na ang limitasyon ng kalaban na si Daoluo ay matatalo. Siyempre, hindi niya inaasahan na sa ikalawang round na ito, halos lalabas ang Shrek Academy, na nagpapadala ng napakaraming limit Daoluo. Sa orihinal, sa kanyang opinyon, ang panig ni Shrek ay maaaring ang huling tumutok sa lahat ng Ultimate Daoluo upang kabkuban siya. At nakaka-stress pa rin yun para sa kanya. Itinuro ng banal na espiritu ang isang emperador, 2 emperador, at 4 na makalangit na hari, at ngayon ay mayroon lamang ang pinakintab na commander ng demonyong emperador. Ang iba pang malalakas na lalaki ay napatay lahat sa labanan. Ang pagkawala sa kailaliman ay hindi walang sakit. Mula nang mamatay ang second-ranked Spirit Emperor, mahigit 20 Abyss Lord ang namatay sa labanan, at ang antas ng kalaliman na kanilang kinaroroonan ay bumagsak. Nangangahulugan ito ng paghina ng buong kalaliman. Kasama rin dito ang 5 Emperador-level powerhouses, Lingdi, Jidi, Wadi, Haidi, at Fengdi. Kalahati sila sa top 10. Masasabing sa kasalukuyang Abyss Plane, kung hindi kasama ang Abyss Holy Monarcha, higit sa 1/3 ng kapangyarihan ang natapos. Sa pagkamatay ng maraming eksperto sa Abyssal, halos kalahati ng ordinaryong Abyssal na nilalang sa ibaba ay nawala. Ang malakas na Abyssal energy ay nilamon ng Golden Dragon Spear ni Tang Wulan at ng Silver Dragon Spear ni Gu Yana. Ang bawat isa ay naglilipat ng enerhiya ng buhay. Sa paghusga lamang mula sa mga resulta ng labanan, walang duda na ang koalisyon ng tao ngayon ang may ganap na mataas na kamay. At pagkatapos, magsisimula ang pinakamahalagang labanan. Maari mang pamunuan ni Tang Wulan at Gu Yana ang Shrek 7 Devils nang magkasama para talunin ang Demon Emperor, malamang na matukoy ang tagumpay ng isang normal na digmaan. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, matagal na siyang hindi naiinip. Nakatitig ang mga gintong mata sa demonyong emperador sa malayo.
Bigla niyang inangat ang ulo niya at umungol ang isang nakakabinging dragon. Ang pag-awit ng dragon na ito, tulad ng isang bundok na tumatakip sa dagat, ay yumanig sa buong hilagang lupain na may napakalakas na aura. Ang maraming abyssal powerhouses sa likod ng Demon Emperor ay nawalan ng kulay. Sa dagandong at dagandong ng buhay na ito, kahit na wala silang dugong dragon sa kanilang mga katawan, malinaw na ramdam nila ang takot at pagsupil na nagmula sa kanilang mga buto. Ang isa pang madamdaming dragon chant ng Qingyu ay tumunog din, na umakma sa masiglang dragon chant ni Tang Wulan, na umaayon sa isa't isa. Dalawang dragon ang nagtagal sa hangin sa loob ng mahabang panahon, at ang aura ni Tang Wulan at Guyana ay tumataas din ng husto sa pamamagitan ng geometric multiples. Sa tunog ng dagandong ng dragon, tila ganap na nilang mamumulaklak ang mga bagay na pinigilan sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga nakaraang pag-aalinlangan ay ganap na nabuksan sa sandaling ito. Aktibong iniunat ni Tang Wulan ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang kanang kamay ni Guyana. Nag-sublimate din ang aura nilang dalawa. Ang makapangyarihang espiritual na kamalayan ay tumama sa mga manunood, at ang liwanag ng ginto at pilak ay agad na sumabog sa kalangitan. Naging dalawang malalaking sinag ng liwanag, na parang nagbibigay liwanag sa buong Daoluo continent. Sa wakas ay nagbago ang Demon Sovereign. Bagamat nagawa niyang hatulan na hindi mahina sina Tang Wulan at Guyana, mayroon din siyang ganap na tiwala sa sarili. Gaano man kalakas ang kalaban, ang espiritual na kapangyarihan lamang ang nakakarating sa mga Diyos, ngunit ang lakas ay imposibleng makalusot sa mga Diyos. Kahit na nandoon pa si Yut Ian Daoluo, maaari lamang niyang mapanatili ang antas ng Diyos saglit, hindi ito sapat para banta siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, kapag ang gininto ang dragon na wika ng buwan na Tang Wulan at ang pilak na dragon na si Wulan Guyana ay nagpupuno sa isa't isa at nagpupuno sa isa't isa. Sa wakas ay naramdaman niyang may mali, dahil nabigla siya nang matuklasan na sa complementarity na ito, ang aura nilang dalawa ay nalampasan ang pagkakaroon ng ordinaryong maladyos na antas. Higit pa rito, nasa katawan pa rin ni Tang Wulan ang Golden Trident. Hinawakan ni Tang Wulan ang kamay ni Guyana, at ang dalawa ay bumangon ng sabay, ang ginto at pilak na dalawang kulay na pakpak ng dragon ay nagpupuno sa isa't isa, na inilagay ang kanilang mga katawan na umakyat sa kalangitan. Sobrang paired and matched sila. Sa ilalim ng ningning ni Sangyong, ipinagmamalaki ng mundo. Sa sandaling ito, kakagising lang ni Chenggu Zhangting mula sa koma sa kampo ng Spirit Tower. Ngayon lang niya nakita ang eksenang ito, nag-init ang puso niya, ngumuso siya, at nawalan ng ulirat. Paulit-ulit na pinagmasdan ng maputlang mukha ang kanyang apo sa tuhod, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Tumangala sa langit, naisip ko sa aking sarili, marahil, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay na ito ay ang pagpapakasawa sa walang hanggang Dongfeng upang i-target ang Shrek Academy. Ang madugong puot na ito ay hindi pa rin malulutas. Umaasa lang siya na ang mga pagsisikap na ginawa niya ay makakatulong pa rin sa spirit transfer ng pagoda. Gayunpaman, nang makita ang pagiging malapit ni Guyana at Tang Wulan, ang Silver Dragon Princess na ito, na malinaw na malamang na manguna sa Spirit Tower upang muling lumitaw ng napakatalino, ay malamang na lubos na makiisa sa Shrek at Tang Sect. Mas mahirap ipasa ang Spirit Pagoda para isipin ang kasarinlan. Sa oras na ito, ang tanging natitira sa kanyang puso ay isang mapait na ngiti. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang sugpuin ang muling pagtatayo ng Shrek Academy, ngunit hindi nila inaasahan na ang pinakatago ay nasa kanilang tabi. Sa sandaling pinatay ni Guyana ang Spirit Emperor, alam ni Chenggu Daidian na ang kanyang posisyon bilang Spirit Tower Master ay hindi masisira. Hindi lahat ng mga spirit transfer powerhouses ay laban sa Shrek Academy at Tang Sect. Para sa kanila, ang mas mahalaga ay ang kanilang sariling interes, o ang interes ng Spirit Transfer Tower. Ang Shrek Academy ay hindi maipaliwanag na mayroong napakaraming powerhouse sa antas ng Extreme Daoluo, at higit pa sa pagiging isang kaaway ang makipagkaibigan sa Shrek Academy. Ang tanging bagay na bahagyang ikinatuwa ni Chenggu Daideng ay ang ugat ng Chenggu Qingfeng ay umalis sa oras. At ang walang kamatayang pamilya sa Spirit Pagoda, pagkatapos ng labanang ito, natatakot ako na ito ay talagang maging sinaunang. Sa sandaling ito, sa himpapawid, dahan-dahan ding lumutang palabas ang Demon Sovereign. Namulaklak ang purple golden light at naging malaking fan shape sa likod niya, na humaharang sa malakas na aura na inilabas ni Tang Wulan at Guyana ng magkasama. At ang mga sumunod sa kanya at lumabas ng sama-sama, natural lang ang Abyss Powerhouse. 8 abyssal powerhouses ang sumunod sa kanyang likuran. Naglalabas ng ibang hininga. Sa kanila, ang pinakamalakas na aura ay nakatayo sa tabi ng Demon Emperor, na isa ring abyssal powerhouse na nagpapalabas ng lilang liwanag. Ang kaibahan ay ang katawan ng demonyong emperador ay nagpapalabas ng purple golden na enerhiya, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng asul lilang halo. At bihirang magsuot ng blue-purple armor. May armas pa sa kamay niya. Isa itong malaking halberd. Sa ilalim ng helmet, hindi niya makita ang kanyang mukha, ito ay ganap na madilim, tanging isang pares ng lilang halo ang dumadaloy sa mga mata na kumikislap. Ang pagiging makatabi sa Demon Sovereign ay ganap na nagpakita ng katayuan nito. Sa Abyss Plane, ang kanyang status ay nasa itaas pa rin ng GD, na nasa pangatlo. Kilala bilang Lady. Bilang karagdagan sa Abyss Sage at ang Emperador, ang kailaliman ay siya.
Sa oras na ito, ang Spirit Emperor ay namatay na sa labanan. Masasabing siya ang pinakamalakas na tao sa Abyss Plane sa kasalukuyan. Ang Demon Emperor ay tumingin kina Tangwulan at Guyana na may nakakapasong mga mata, at pagkatapos ay sa kanyang likuran, ang Shrek 6 Monsters at ang Gale Sword Demon si Majinchi na sumunod sa kanila sa larangan ng digmaan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang pangkalahatang hitsura ay tila mas mababa kaysa sa nakaraang koponan ng Shrek Academy at mga puwersa ng koalisyon ng Spirit Spreading Pagoda. Ngunit alam na alam ng Demon Sovereign na ang siyam na tao sa harap niya ay malamang na mas mahirap pakitunguhan kaysa dati. Ang pangunahing dahilan ay sina Tangwulan at Guyana. Naramdaman din niya na magkasama sina Tangwulan at Guyana, marahil ay hindi kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa, ngunit dapat na mas malaki sa dalawa, kung hindi, ang kanilang mga aura ay hindi magiging magkatugma sa isa't isa. Ito na siguro ang huling laban. Ang Demon Sovereign ay malamig na tumingin kay Tangwulan at sinabi. Tama siya. Ang kalalabasan ng labanang ito ay hindi maiiwasang may ugnay sa takbo ng buong digmaan. Bagamat marami pa ring limit daw luho sa panig ng tao. Ngunit kung hindi kayang talunin ni Tangwulan at Guyana ang Demon Emperor, walang sinuman sa eksena ang makakapigil sa matinding lakas ng Demon Emperor. Mahinang sinabi ni Tangwulan, oo, malamang na ito na ang huling labanan. Ang Abyss Plane ay sasalakayin ng aking Daoluo World. Pagkatapos ng digmaang ito, sa malapit na hinaharap, tiyak na pupunta tayo sa bangin at hahanapin ang Abyss Holy Monarcha. General Ledger. Isang liwanag ang sumili sa mga mata ng Demon King, mukhang malaki ang tiwala mo sa pagtatalo sa akin. Ngumiti si Tangwulan ng walang pakialam, tama. Mamamatay na ang Holy Spirit Cult simula noon. Ngumiti ang Demon Emperor, mabuti naman, gusto kong makita kung saan nagmumula ang iyong kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, kahit napatayin na kita, huhuberin ko ang iyong mga kaluluwa. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita ako ng sarili mong mga mata. Kung paano lunukan ang mundong ito at patayin ng malinis ang iyong mga kamag-anak at kaibigan. Ngayon ko lang naisip ito. Dahil iniwan ka na ni Tang San kasama ang si God Trident, hindi na niya maibabalik ang lahat. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpatay sa iyo. Nakakaawa, walang paraan na makita siyang nasasaktan sa sarili niyang mga mata. Ngumuso ng masama si Tangwulan, sayang. Talaga bang nangangahas ka na makita ang aking ama? Nagbago ang mukha ng Demon Emperor, at ang kanyang mga mata ay biglang naging malalim, Junior, dalhin mo ito sa kamatayan. Gaya ng sinabi niya, ang purple golden na liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay sumambulat na parang isang blowout, naging isang mabagyong dagat at galit sa mga tao ng Tangwulan. I-save. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tangwulan ay nakataas, at ang anim na Shrek na halimaw at si Sima Jinchi sa likod niya ay mabilis na nagpalit ng kanilang mga porma sayon at pumila. Medyo hamina si Guyana, at agad na lumipat sa likod ni Tangwulan. Siyam na tao, panatilihin ang isang kolom, na pinamumunuan ni Tangwulan. Ito ang tacit understanding, sa Shrek Academy, walang mas mahusay kaysa sa tacit understanding ng Shrek 7 Monsters. Magkasama silang pumapasok sa paaralan, lumaki ng magkasama, at magkasamang humaharap sa makapangyarihang mga kaaway. Maging ang lahat ng kanilang apat na karakter na sandata sa labanan ay ginawa sa pagsisikap ng bawat isa. Buo na sila, at hindi na kailangan ng verbal na komunikasyon, isang simpleng aksyon lang ang nagbibigay daan sa kanila na makumplito ng madali ang pakikipagtulungan. For more videos, click on the notification bell.